Kalahati ng buhay ko, naglingkod ako sa bansa. Sa ikalawang kalahati, gusto kong alagaan ang ulila ng aking nahulog na kasamahan. Pero pinalayas ako nila. Nakatakda ba akong mag-isa? Kung magkakaroon ako ng sariling bahay at sariling anak, mas gusto ko babae. Wala na akong pagsisisi. Tulong. Tulong! Tio, ang galing mo! Binasaag mo ang windshield gamit ang isang ladrilyo! Ingat. Buwisit, pakisabi nga, anong karapatan mong manghimasok sa negosyo ng aming Black Dragon Society? Patayin siya. Tito, ang galing mo! Ang astig mo! Sana ikaw na lang ang tatay ko. Batang babae, hindi pwedeng tawaging tatay kung sino-sino lang, kung hindi, magagalit ang tatay mo. Siya nga pala, ano ang pangalan mo? Tito, ang pangalan ko ay Linuan-Nuan. Wala akong tatay mula nang ipanganak ako. Nanay ko lang ang kasama ko. Ayaw din kami ng lolo ko at ng iba pa. Kawawang bata. Paano ang nanay mo? May numero ka ba ng nanay mo? Ako? Hindi ko maalala ang numero ng telepono ng nanay ko. Pero alam ko ang address namin. Dihao Villa District. Pwede mo ba akong iuwi? Sige, ihahatid ka ni Tito sa bahay. Kung nauuhaw ka, kumain ka na lang ng pakwan. Salamat, Tito. Ang bait mo talaga. Siya nga pala, Tito. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na ngayon? Ang pangalan ko ay Shenfei. 4 na po na ako ngayong taon. Tito, gusto mo ba ng asawa? Bata, bakit ka nagtatanong ng mga ganyan? Tito Shen, ang pangalan ng nanay ko ay Li Ching Cheng. 25 siyang taong gulang. Maganda siya at mayaman. Ako lang ang anak niya. Mahilig siya sa pakwan. Si. Tito, ang ganda talaga ng nanay ko. Batang babae, nasa Dihauvilla na tayo. Ito ba ang lugar? Tito, dito lang. Batang babae, bakit mo kinakain ang balat ng pakwan? Ako, gusto kong itabi ang laman para sa nanay ko. Mahal na mahal ng nanay ko ang pakwan. Mas maganda ang may anak na babae. Ang cute at maunawain. Tito, huwag kang magkaanak na babae. Pwede ba akong maging alaga mo? Hoy! Anak, huwag kang magsalita ng basta-basta. Paano kung marinig ka ng nanay mo? Baka hampasin niya ang puwet mo. Ay naku, tigilan mo na ang pagkain yan, anak. Mamaya, bibigyan ka ni Tito ng ilang pakwan pa. Pwede mong iuwi sa nanay mo, okay? Sige. Birthmark na bulaklak ng plum? Iyan ay sa pamilya Shen lang. Paano nagkaroon yan si Linuan-Nuan? Nanay. Nuan-Nuan, ayos ka lang ba? Sinabi ni Secretary Gao na dinala ka ng masasamang tao. Tinali mo ng husto si nanay. Nanay, ayos lang ako. Tito Shen, iniligtas ako mula sa masasamang tao. At ibinalik ako. Binigyan pa niya ako ng pakwan. Bakit parang pamilyar ang lalaking ito? Para bang nakita ko na siya sa ibang lugar. Ang amoy ng babaeng ito ay napakapamilyar. Nanay? Kumusta, Mr. Shen? Ako si Li Chingcheng. Salamat sa pagligtas sa aking anak ngayon. Narito ang $100,000. Pakikuha mo. Miss Lee, walang anuman, pero dapat magpadala ka ng mas maraming tao para protektahan si Nuan-Nuan sa hinaharap. May gusto ng AI bioteknolohiya na meron ako, kaya sinubukan nilang kidnapin ang aking anak para takutin ako. Pero Mr. Shen, huwag kang mag-alala. Si Nuan-Nuan lang ang anak ko. Hindi ko siya hahayaang masaktan muli.
Tito Shen, pwede ba kayong manatili at protektahan ako at si nanay? Sa pagprotekta ninyo sa amin, hindi na ako natatakot na kunin ako ng masasamang tao. Nanay, ang astig ni Tito. Siya ay lumaban sa 4 na lalaki mag-isa at pinigilan niya ang isang kotse gamit ang isang kamay. Ah, ang kulit mo, bata. Tindero lang ako ng pakwan. Hindi bodyguard. At saka, ang nanay mo ay sapat na para protektahan ka. Hindi sapat. Ang mga masasamang tao na yon ay hindi lang ako binuli din nila ang nanay ko. Tito Shen, pakiusap, manatili kayo at protektahan ako at si nanay. Maaari ko kayong bigyan ng lahat ng pera mula sa aking alkansya. Pakiusap. Nuan, tumawag si Lola. Kailangan nating pumunta para batiin si Lolo ng maligayang kaarawan. Nanay, pwede bang hindi ako pumunta? Tuwing pupunta kami sa bahay ni Lolo, binubuli ako ni Tita at ng aking pinsan. Tinatapakan pa nila ang mga gamit ko at sinira. Ngayon ay ika-6 na pong kaarawan ni Lolo. Kailangan mong pumunta. Ayaw kong pumunta. Nuan. Kung gusto mo akong sumama, kailangan din sumama si Tito Shen. Marunong siyang lumaban, alam mo. Kung hindi, mas gugustuhin ko pang kunin ng masasamang tao kaysa pumunta. Mr. Shen, di ba? Bibigyan kita ng 200,000 dolyar. Maaari mo bang protektahan si Nuan sa loob ng 3 araw? Babawi ako sa iyo para sa pagkawala ng iyong mga pakwan. Kailangan kong malaman kung may birthmark si Nuan na hugis plum blossom. Tingnan kung may kaugnayan siya sa akin. Swerte talaga ni Audley. Hindi lang siya nakipagkasundo sa pamilyang Gao. Parehong maganda ang napangasawa ng kanyang mga anak na babae. Tama, ang asawa ng panganay na anak na babae, si Zhao Dongcheng, ay isang kasosyo sa negosyo ng pinakamayamang tao, si Merong. Ang asawa ng pangalawang anak na babae, si Chen Haonan, ay pamangkin ng emperor ng Shanghai. Sila ay may parehong pera at kapangyarihan. Ganyan dapat ang mga anak na babae. Kahit sino pa ang mapangasawa nila, sila pa rin ang aking mga anak na babae. At sila rin ay iyong mga nakababata. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang. Mga ginang, ngayon ay ika-6 na pong kaarawan ni Audley. Ano kaya ang mga regalong dala ninyo? Pwede naming makita? Kaarawan ito ng aking ama kaya syempre dinala ko ang paborito niya. Iakyat ang regalo ko. Tatay, ikaw ang Diyos ng alak ng Jiang City. Ito ay isang 60 taong gulang na orihinal na brew ng Maotay. Pinakuha ako ni Dongqiang na dalhin ito upang batiin ka ng maligayang kaarawan. Saka, si Dongqiang ay pumipirma ng $1 bilyong na kontrata kasama ang pinakamayamang tao, si Murong. Ngayon, medyo mahuhuli siya. Mabuting anak. Napakaalalahanin mo. Tatay, ito ay isang 82 Lafite. Pinakuha ako ni Haona na ibigay ito sa iyo. Kumakain siya ng hapunan kasama ang emperor ng Shanghai. Mahuhuli siya. Ang alak na ito, sana magustuhan mo. Gusto ko. 82 Lafite. Isang magandang alak na nagkakahalaga ng $1 milyong. Hindi ko pa ito natikman sa buong buhay ko. Itabi mo na agad. Dumating na sina Li Qingcheng at Li Nuan. Audley, hindi ba ito ang iyong ikatlong anak na babae? Na nabuntis bago ikasal at hindi alam kung sino ang ama? Yung ikatlong anak na babae? Ang kanyang Qingcheng kumpanya ay nagalit kay Gao Yaozu at sa Black Dragon Society, malapit ng mabangkarote. Lolo, ngayon ay iyong ika-6 na pong kaarawan. Binabati ka ni Nuan ng maligayang kaarawan. Sino ang nagsabi sa inyo na pumunta? Tatay, pumunta kami para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Sino ang nagsabi sa inyo na pumunta para magdiwang? Buntis sa labas ng kasal. Hindi mo man lang alam kung sino ang bastard na iyon. Hindi mo alam. Sinabi ko sa iyo. Pero pinilit mong magkaroon ng walang kwentang batang ito. At sinira mo rin ang kasunduan sa pagitan ng pamilyang Shu at Gao. Hindi kayo pumunta para ipagdiwang ang aking kaarawan. Pumunta kayo upang hiyain ang matandang ito. Tatay, paano mo masasabi iyan? Noong panahon na iyon, ako rin ay nilason ako ni Gao Yaozu. At nawala sa sarili kasama ang ibang lalaki. Penguin Hotel, hindi ba iyon ang lugar kung saan ako? 7 taon na ang nakalilipas, nalason at nasugatan, at kasama ang babaeng iyon, nagdamag. Ano naman kung nilason ka ni Gao? Nakipag-engage ka na. Niloko ka lang niya ng konti. Dapat ba siyang sisihin dahil doon? Bukod dito, ikaw ang ayaw sumuko sa kanya. Si Gao Yaozu ay isang playboy. At isang manyak. Hindi ko kailanman gustong pakasalan siya. Kayo lahat, para sa kapakanan ng pamilya, nagpilit na gawin iyon. Tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob upang questionin ang desisyon ng pamilya?
Tatay, ngayon ay magandang araw. Huwag kang gumawa ng eksena para hindi tayo maging katatawanan ng ating pamilya. Ching Cheng, matapang lang sa salita pero mabait naman ang puso. Sa totoo lang, iniisip ka niya at sinuan-nuan. Nanay, ngayon ay 60 na kaarawan ni tatay. Hindi ko siya sisisihin. Pangatlong ate, dahil napakabuti mong anak, sa 6 na kaarawan ni tatay, dapat nagdala ka ng regalo, di ba? Tama. Ang pagmamahal sa magulang ay hindi lang sa salita. Kailangan ng aksyon. Tatay, gumamit ako ng koneksyon para makuha ito, isang pintura ni Tang Boho ng kagubatan ng Peach Blossom. Maligayang 60 na kaarawan sa iyo. Punong bulaklak ng peach ni Tang Boho. Ito ay walang katulad. Oo, gawa ito ni Tang Boho. Ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. At napakahirap hanapin, maliban sa mga nangungunang subasta. Halos hindi ito lumalabas sa merkado. Ang isang anak na babae ay dapat maging katulad niya. Yiseng, itong pintura, inihanda mo ba talaga ito para kay tatay? Oo, nanay. Partikular akong nakahanap ng isang tao at gumamit ng koneksyon para makuha ito. Sana maging masaya si tatay sa kanyang 60 kaarawan. Hindi masama. Hindi masama. Ito ang Peach Blossom Grove. Anak na walang utang na loob, mayroon kang mabuting puso. Sandali lang. Ang kumpanya ni Li Ching-cheng ay halos bangkarota na. Saan siya kukuha ng pera para dito? Isang 10 milyong dolyar na Peach Blossom Grove. Nakahanap ako ng isang tao at nakuha ito mula sa isang gastador. Nagastos ko lang ng 1 milyon. Kaya kong bayaran ito. Ching Cheng, iyon ay isang malaking bargain. Tatay, marami ring akong alam tungkol kay Tang Boho. Hayaan mo akong tumingin. What? Itong Peach Blossom Grove mo ay peke. Ano? Peke? Ate, paano mo ako masisiraan? Gumastos ako ng 1 milyon para sa pinturang ito. Nakuha ko ito sa isang bargain. Paano ito magiging peke? Kahit gumastos ka ng 10 milyon, peke pa rin ito. Huwag mong siraan ang nanay ko. Sinasabi mo bang bumili ang nanay ko ng peking pintura? Nasaan ang patunay? Sinulid na nylon, sintetikong hibla, na imbento noong 1938. Si Tang Boho, mulang 500 taon na ang nakakaraan. Naglakbay sa panahon. Para lang ipinta ang kagubatan ng peach blossom na ito. Talaga namang sinulid na nylon. Ang peking ito ay masyadong magaspang. Ang alagad na si Ching Cheng ay sinubukang ipasa ito, pero hindi ito uubra. Kumpara sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae, ang ikatlong anak na ito ay ibang-iba. Gumamit ng peke para ipagdiwang ang kaarawan ng sariling ama. Hindi ba siya natatakot na tamaan ng kidlat? Paano ito nangyari? Walang utang na loob na anak. Ano ang kahulugan nito? Ngayon ang aking ika-60 kaarawan. Dumating ka na may peke para sirain ang aking pagdiriwang. Kung hindi ito isiniwalat ng iyong panganay na kapatid ngayon, kung ipinagmalaki ko ito sa kalaunan, ilan kaya ang tatawa sa akin? Sinusubukan mo ba akong ipahiya ng sadya para ipahiya ako? Karapat-dapat ka ba na maging anak ko? Tatay, naloko rin ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Bibigyan kita ng bagong regalo sa kaarawan. Isa pang pagkakataon, maaari bang ayusin ang pagkabigo? Kapag ang dignidad ay nahulog sa lupa, maaari pa ba itong pulutin muli? Matandang lalaki, huwag masyadong magalit. Ching Cheng, malamang gusto niyang pasayahin ka ng sobra, kaya siya nagdala ng peke. Huwag kang masyadong magalit sa kanya. Dali, humingi ka ng tawad sa iyong tatay. Nanay, hindi ko talaga sinasadya. Nadayain din ako. Ikaw, walang utang na loob na anak. Nagdala ka talaga ng peke para sirain ang aking pagdiriwang. Walang utang na loob na anak. Lumabas ka rito. Ako. Ngayon. Ako. Tatay. Ang calligraphy mula sa Peach Blossom Forest ay biro lang mula kay Ching Cheng. Ito ang tunay na regalo na nakuha ni Ching Cheng para sa iyo. Isoli mo. Hindi ba sapat na ang gulo? Hihingi ako ng tawad. Sige. Magtiwala ka sa akin. Ang tatay ko ay ang Diyos ng alak ng Jiangcheng. Ang alak na ito ay wala man lang balot. Maliwanag na mababa ang kalidad. Lalo lang magagalit si tatay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Nanay, magtiwala ka kay Uncle Shen. Hindi kanya lolokohin. Sinuan-nuan ay lubos na nagtitiwala kay Shen Fei. Sige, magtitiwala rin ako sa kanya ngayon.
Tatay, kanina, mali ang dala kong regalo. Ito ang tunay mong regalo sa kaarawan. Isang masarap na alak. Masarap itong alak, hahaha. Bumili ka ng peke, kaya aminin mo na. Hindi na kailangan magpanggap at magdusa. Ang pagdadala ng peking alak na ito, lalo ka lang mapapahiya. Eksakto. Tingnan mo ang alak na ito, luma at sira-sira, at nasa plastic bag pa. Sa tingin ko ito ay uri ng murang kalokohan na nagkakahalaga ng 5 piso para sa 3 kilo. Anong klaseng maramihang alak ito? Kahit ang balot ng maramihang alak ay mas maganda pa rito. Pustahan tayo. Hukay ito mula sa basurahan. Ang pagbibigay sa tatay mo ng ganitong alak, sa palagay ko hindi ka nandito para batiin siya. Nandito ka para sa libing. Sinusubukan mo ba akong itulak sa libingan? Kung wala kang pera at hindi kayang bumili ng maganda, huwag kang bumili o magbigay ng kahit ano. Hindi ko kailangan ang pera mo. Ngunit hindi ka dapat magpanggap. Una, peking pintura, pagkatapos, peking alak. Hindi ka nandito para ipagdiwang ang kaarawan ko. Nandito ka para pabilisin ang kamatayan ko. Paano ako magkakaroon ng ganitong anak na walang utang na loob? Mahal na guro, ang alak kong ito ay walang katulad sa Jiangcheng. Kahit pagsamahin mo lahat ng alak dito, hindi aabot sa kahit bahagi nito. Ikaw ang alalay ni Ching Cheng, di ba? Kakaiba. Pakisabi nga ulit, Ching Cheng, di mo ba kinokontrol ang aso mo? Pinagkakatiwalaan ko siya. Sabi niya kakaiba daw. Eh kung kakaiba, di kakaiba. Sasabihin ko sa'yo, mayroon kaming scanner ng presyo ng alak dito. Kahit anong alak na ilagay dito, isa-scan lang, lalabas ang presyo. Lakas loob mo bang iscan? Ilabas mo na ang scanner mo. Subukan natin. At tingnan kung kaninong alak ang mas mahal. Pangalawang ate, kunin mo ang scanner ng presyo ng alak. Ang scanner na ito ay may datos ng mga alak mula sa buong mundo. Kahit anong alak na iscan nito ay magpapakita ng pangalan, grado, at kasalukuyang halaga sa merkado. Kahit ang mumurahing alak sa kalye ay maaaring magpakita ng presyo. Strong Aroma Wuliangye, Grade 6, kasalukuyang halaga sa merkado, 2,100 piso. Ang scanner na ito ay napakatumbak. Kaninang umaga pa lang, bumili ako ng isang bote ng Strong Aroma Wuliangye at eksaktong 2,100 piso. Ang scanner na ito ay isang high-tech na kababalaghan. Ang alak ni Ching Cheng mula sa basurahan. Ang alak ni Ching Cheng mula sa basurahan. Ang alak na nahukay niya. Malamang hindi na makakatakas. Naghahanap ka ng gulo. Tumpak ba ang scanner ko ng presyo ng alak? Mabuti, simulan mo na ang pag-scan. Iscan mo muna ang alak ko. 60-year Maotai Raw Liquor, Grade 2, kasalukuyang halaga sa merkado, 5 million piso. 5 milyong piso para sa Maotai Raw Liquor? Nakakatakot. 10,000 bawat higop. Old shoe. Napakaswerte mo sa anak mo. Ate, iscan mo ang alak ko. 1982 Lafite Collector's Edition, Grade 1, kasalukuyang halaga sa merkado, 10 million, 10 piso. Akala ko kanina ang 5 milyong pisong Maotai Raw Liquor ay hindi na matatalo. Hindi ko inasahan na mayroon pang isang bote na 10 milyong piso. Ang bateng ito ay katumbas ng isang apartment sa first class na lungsod. Ang isang higop nito ay katulad ng isang taon kong sweldo sa pagtatrabaho sa labas. Talagang mapalad si Old Shoe. Hindi pa huli para magmakaawa ngayon. Tapos na ba kayo mag-scan? Kami naman. Tatay, anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ang alak na ito na hinalughog mo sa basura, literal na hinukay mula sa basura. Kung iscan mo ito, magpapakita ito ng halagang 3 o 5 piso lang. Hindi ba sapat na iyon para mahiya ka? Baka hindi mo pakialam ang mawalan ng mukha. Ako, ang ulo ng pamilya Lee, pinahahalagahan pa rin ang ating reputasyon. Ayaw kong sabihin ng mga tao na ang aking anak na babae ay nagbigay sa akin ng walang kwentang bote ng alak. Lolo, magandang alak ito, hindi ito peke. Hindi ka lolokohin ni Tito Shen. Tumahimik ka. Ikaw, munting babae, ano ang alam mo? Ang nanay mo ay bangkarote na? Paano siya makakabili ng magandang alak? Huwag mong lokohin ang sarili mo sa paniniwala sa sarili mong kasinungalingan. Tatay, Ikatlong kapatid. May punto si tatay. Alam mo, kung hindi mo iscan ang alak na ito,
Walang makakaalam ng halaga nito. Ikaw lang ang mawawalan ng mukha. Pero kung iskan mo ito, lahat ay mapapahiya. Alam ko maraming tao ngayon dito. At sobrang nahihiya kang aminin ang pagkakamali mo. Ngunit, mas mabuti iyon kaysa mawalan ng mukha ang buong pamilya. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay tatay at sa aming lahat. Pagkatapos, ipangako mong pakasalan si Gao Yaozu at maaayos na ang bagay na ito. Ching Cheng, ang tatay mo at ate mo hindi naman sila mga tagalabas, kaya humingi ka na lang ng tawad sa kanila agad. Nanay, hindi ako mali. Ang alak ko ay talagang maganda. Kung hindi kayo naniniwala, iskan nyo at makikita nyo. Walang utang na loob na anak, binigyan na kita ng maraming mukha. Kailangan mo pa bang sirain lahat? Sige, ano ang pangalan ng alak na ito? Magkano ang halaga nito? Hindi ko alam. Nagbigay ka ng regalo at hindi mo alam ang presyo o maging ang pangalan. At naglakas loob mo pang ikumpara ito sa amin? Nagmamarunong ka lang dahil nawawalan ka ng mukha. Sabi ko, basura ang alak na ito. Kung totoo man o peke ang alak na ito, subukan mo lang at malalaman mo. Ilang segundo lang ang kailangan, maliban kung natatakot kang subukan. Gusto nyo bang subukan ang basura mong alak? Sige, pero kailangan naming magdagdag ng pusta. Kung lumabas na ang alak mo ay mas mababa kaysa sa amin, pagkatapos ay luluhod si Li Ching-cheng at hihingi ng tawad sa amin. At pagkatapos, ang pabigat na si Li Nuan-nuan ay ipapalayo upang pakasalan si Gao Yaozu. Kung lumabas na ang alak mo ay mas mahusay kaysa sa amin, pagkatapos ay luluhod kami. At sasampalin namin ang aming sarili ng 10 beses. Sang-ayon. Hindi ako makapagpasya para kay Ching-cheng at Nuan-nuan. Kung matalo ako, luluhod ako at hihingi ng tawad. At pagkatapos ay gagulong palabas ng bulwagan. Sige, ngayon, gagawin kitang halimbawa at pagkatapos ay haharapin ko si Ching-cheng at ang kanyang anak. Alak na Jade ng Imperyo, pinakamataas na grado, pinakamagandang kalidad. Kasalukuyang halaga sa merkado, 30 milyon. Tatlumpung million? Anong alak na Jade ng Imperyo? Ang alak para sa piging ng estado na nagkakahalaga ng 1.8 milyon bawat baso. Kasing bihira ito ng puno ng dahong pau. Isang bihirang alak. Kahit ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng ay hindi ito mabili. Paano nagkaroon ng ganoong alak si Li Ching-cheng? Imposible! Talagang imposible! Walang koneksyon si Li Ching-cheng. Walang pera. Paano siya magkakaroon ng ganoong alak? Kahit ang asawa ko ay hindi pa ito nainom. Alak na Jayad ng Imperyo. Paano karapat dapat si Li Ching-cheng sa ganoong alak? Nanalo si nanay. Shenfei, salamat sa pagdala ng magandang bote ng alak. Babayaran kita. Walang anuman. Hindi ko lang kaya na inaapi ka nila. Sino ka ba? Paano mo nakuha iyon? Alak na Jade ng Imperyo. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay natalo kayo. Ngayon lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Ching-cheng. Tapos sampalin ninyo ang sarili ninyo ng 10 beses. Taga saang marangal na pamilya ka? Bangkarote si Ching-cheng. Ang lalaking ito ay basta na lang naglabas ng isang top tier na pambansang alak. Tiyak na galing siya sa isang marangal na pamilya. Nagpapanggap na mahina para manakot. Tanungin natin ng malinaw bago magdesisyon. Si Tio Shen ay ang hari ng pakwan sa Bashi Street. Hari ng pakwan. Ang sarap ng kanyang mga pakwan at napakamura. Hari nga pakwan? So nagbebenta lang siya ng pakwan. Pinakamababang uri. Akala ko pa naman, may tinatago siyang malaking tao. Hindi mahalaga kung ako ang hari ng pakwan o hindi. Ang mahalaga ay natalo kayo. Ngayon lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Ching-cheng. Tapos sampalin ninyo ang sarili ninyo ng 10 beses. Sige. Pamilya naman tayong lahat dito. Ang bagay na ito, kalimutan na lang natin. Hindi pwede. Kanina noong inaapi nila si Ching-cheng, bakit hindi ka nagsabi na kalimutan na lang? Noong iniinsulto nila si Nuan-nuan, bakit hindi ka nagsabi na kalimutan na lang? Matagal na mula noong may tumayo para sa akin ng ganito. Ang sarap ng pakiramdam na may masandalan. Siguro oras na para hanapan si Nuan-nuan ng tatay. Matanda.
Ang taya na ginawa ni Li Feng Hua kanina, narinig ng lahat. Sinusubukan mo ba siyang tulungang umiwas? Well, Buwisit! Peke ang alak mo. Ano pinagmamalaki mo? Ano? Ang Palace Royal Liquor na ito ay peke. Paano nangyari iyon? Oo, ang scanner ng presyo ng alak na ito ay makabagong teknolohiya. Ang inis ka nito ay hindi maaaring peke. Ate, ano ba talaga ang nangyayari? Kumuha lang ako ng litrato at ipinadala sa asawa ko. Palace Royal Liquor, serial number 001, ay talagang nagkakahalaga ng 30 million. At ito ay walang kapareho. Pero sa ngayon, ito ay nasa kamay ni Murong Xue, ang pinakamayamang tao sa Daxia. Dadalhin niya ito sa Dragon Tooth Conference bilang regalo para sa kanyang mentor. Kaya imposibleng narito ito. Kaya peke ang iyong alak. Nagpakita ang scanner ng mataas na presyo dahil lang gumawa ka ng mataas na kalidad na replika ng bote. Ang nakakatawa ay napagkamalan mong kopyahin ang isa na pamilyarang aking asawa. Number 001. ang tapang mo? Naglakas loob kang magdala ng pekeng alak para inumin namin? Sinusubukan mo ba kaming patayin? Mga bantay, kunin ang nagtitinda ng melon na ito at baliin ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay itapon siya sa labas. Igil. Huwag saktan si Shenfei. Ikaw na walang utang na loob na babae, paano mo nagawang sumuway sa sarili mong ama? Nagre-rebelde ka ba? O itong bote ng pekeng alak ang dinala sa iyo ng basurang iyon? Naniniwala ako kay Shenfei. Hindi peke ang alak na ito. At kahit peke man, si Shenfei ay tumutulong lang sa akin at kay Nuan Nuan. Huwag mo siyang saktan. Kung may problema ka, sa akin mo na lang ilabas. Talagang alam ng babaeng ito ang tama. Matapang siya. Dapat ganito ang asawa. Ate, hindi mo mapoprotektahan ang tindero ng pakwan na ito. Isang tawag sa pulis at makukulong siya. Kung tutuusin, ang paggawa ng peking alak, lalo na ang pambansang alak, ay may parusang hindi bababa sa 10 taon. Kung hindi, mawawalan ng bisa ang alak na ito. Huwag mo siyang saktan. Luluhod ako. Hihingi ako ng tawad. Kung totoo man o peke ang alak na ito, may napakasimpleng paraan para malaman. Tikman mo lang at malalaman mo. Hindi ba't ikaw ang Diyos ng alak? Ang pakete ay maaaring peke, ang scanner ay maaaring magkamali, ngunit ang kalidad ng alak ay hindi madaya. Ikaw, Diyos ng alak, sumubok ka. Pagkatapos ay malalaman kung totoo o peke. Gusto mo bang uminom ako ng pekeng alak? Sinusubukan mo ba akong patayin? Ang bango. At natural na bango. Maaari kaya? Totoo ba itong Imperial Jade Liquid na alak? Gusto ko talagang matikman. Kahit peke, wala akong pakialam. Ang totoong alak ay hindi ganito kabango. Ang kemikal na pampalasa lang ang ganito. Ginoo, sigurado ka bang ayaw mong subukan? Sige, susubukan ko. Kung peke ito, palalayasin ko kayong lahat. Tatay, tigilan mo na ang pag-inom. Huh? Ang peking alak ay makakapatay sa iyo. Tatay, Ang alak na Gongting Yuye. Totoo ba o peke? Kung peki ang alak na ito, paano nakatatlong baso si tatay? Alam kong hindi magsisinungaling si Choshen. Ito ay walang iba kundi alak na Gongting Yuye. Ordinaryo lang itong ergo oto. Hinaluan ng flavoring essence. Walang kwenta. ano? Baliw ka ba? Pinainom mo si tatay ng peking alak? Gusto mo ba siyang patayin? Tindero ng pakwan. Ano ang sasabihin mo ngayon? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Hindi ko kayo hahayaang saktan si Shenfei. Ako ang luluhod at hihingi ng tawad. Tatay, sigurado ka ba na peke ang aking alak? Kung hindi peke, ano ito? Sa palagay mo ba, ako ang Diyos ng alak ng Jiang Cheng? Wala lang akong silbi? Tanggapin mo ang parusa. O ikaw, Li Ching Cheng, lumabas ka sa pamilya Li at huwag nang bumalik. Matanda, si Ching Cheng ay sarili nating anak. Paano mo siya mapapalayas? Pabayaan mo na lang siyang lumuhod sa loob ng 2 oras. Hindi mo ba kayang pakalmahan? Tumahimik ka. Ang hindi paghampas ay pagpapalaki ng pasaway. Si Li Ching Cheng ay naging kung ano siya ngayon dahil sa iyong pagpapabaya.
Hindi na kami babalik sa pamilya Lee. Sa lahat ng mga taon, kami ni Nuan ay nagdusa. Napakaraming kawalan ng katarungan. Hindi lang ikaw ay walang pakialam sa amin. Dinudurog mo kami hanggang kamatayan. Kung ganoon, hindi ko na kailangang bumalik sa bahay na ito. Walang utang na loob na anak. Paano mo nagawa para sa isang tagalabas? Lumabag sa ating pamilya? Si Shen Fei ay nagpoprotekta sa amin ni Nuan. Kayo ay nagpapahiya lamang sa amin. Sino ang pamilya? Alam na alam namin. Shen Fei, Nuan. Umalis na tayo. Buntong hininga. Hoy, ikaw na maliit na bastos. Ano ang iniisip mong ginagawa mo? Ibaba mo yan. Hindi mo ba sinabing peke ang alak na ito? Dahil peke, kaya hindi na kailangan itong umiral. Ikaw maliit na walang hiya. Anong kapal ng mukha mo? Anong kapal ng mukha mo? Ito ay para sa iyo noon pa man. Upang magbigay sa iyo ng kaligayahan, pero sinabi mong peke ito. Kaya walang kailangan itago ang bagay na makakasama sa iyo. King Cheng, Nuan, tara na. Buwisit ka. Pinaiinit mo ang ulo ko. Oo, ang aking alak. Tatay, anong problema? Bote lang ito ng pekeng alak? Ano naman kung nasira? Wala nang pagsisisihan. Iinom tayo ng mutay mamaya at lafite. Kasalanan lahat ni Ching Cheng at nang nagbebenta ng pakwan, pinainit nila si tatay sa pamamagitan ng pekeng alak. Hoy! Huwag hawakan ng alak ko. Huwag hawakan ng alak ko. Ang bango ng alak na ito kaysa dati. At ang bango nito ay nakakapagpasigla at nakakapagpalakas. Ito ay tiyak na natural na aroma. Paano naging mas mahusay ang alak na ito kaysa mutay? Napakagaling, talagang napakagaling. Ito, ang sarap ng alak na ito. Tatay, posible bang totoo ang alak? Gago ka. Ibalik mo ang Imperial Jade Liquor ko. Ang alak kong 30 milyong dolyar. Tatay, totoo ang alak na ito. Bakit mo sinabing peke ito? Kung aamin ng tatay mo na totoo ang alak ni Ching Cheng, hindi ba iyon sampal sa inyong dalawa? Kung totoo ang alak na ito, paano magkakaroon si Shen Fei, isang nagbebenta ng pakwan, nito? Ito ay nagkakahalaga ng 30 milyon isang alak pang estado. Tatay, sinabi lang sa akin ng asawa ko na ang pinakamayamang si Murong ay nawala ang kanyang Imperial Jade Liquor, serial number 001. Ibig sabihin na totoo ang alak na hawak ni Shen Fei kanina, pero hindi niya ito binili. Ninakaw niya ito. Gago ka. Sayang. Oh tatay, hindi ito ang oras para pag-usapan ng sayang. Kung si Shen Fei ninakaw ang alak mula sa pinakamayamang si Murong, nakaaway tayo ng isang malaking tao. At kasama niya si Ching Cheng. Kailangan nating putulin ang ugnayan agad. Ipahayag sa buong lungsod na itinatakwil namin si Li Ching Cheng. At saka, sa loob ng 3 araw, pupunta tayo sa Dragon Tooth Assembly at hihingi ng tawad na may latigo sa ating mga likod. Miss Lee, kasalanan ko lahat ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nila mapapaalis. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sila ang laging may galit sa akin dahil nakipagrelasyon ako sa ibang lalaki. Dahil isinilang ko si Nuan at sinira ang kanilang mga plano. Kaya kahit hindi ka dumating ngayon, kahit totoo ang dala mo, maghanap pa rin sila ng paraan para manggulo. Ayos lang. Miss Lee, hindi ka ba sinubukan hanapin ang tunay na ama ni Nuan? Dapat siyang managot. Kahit minsan ay kinamumuhian ko rin siya dahil kinuha niya ang aking katawan. Pero kapag naiisip ko na kung hindi dahil sa kanya, baka ako ay ligaw Yaozu at ng kanyang gang nilabag. Ako? Nakapaglagay na ako ng gamot sa inumin ng babaeng iyon. Kapag nanghina siya mamaya, kami-kami ang magdadala sa kanya. Master Gao, handang isuko mo ang iyong fiancé? Fiancé lang, hindi asawa. Anong dapat ikatakot? Magsasaya muna tayo at saka maghanap lang ng dahilan para itapon siya. Pinilit siya sa akin ng pamilya ko. Ayos lang itapon siya. Well,
Naaalala mo ba kung ano ang itsura ng tunay na ama niya? Masaya akong makita ka ulit. Mukha kang napakaganda ngayong gabi. Gusto ko ito ng sobra. Anong ginagawa mo dito? Nakapagdesisyon na ako. Mahal kita. Kahit may anak ka, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Pakasal tayo. King Cheng, mahal. Kunin mo akong muli. Balikan mo ako. Gao Yaozu. Ang ating kasunduan 7 taon na ang nakalipas ay tapos na. Sa loob ng 7 taon, pinigilan mo ako. At dinukot mo sinuan-nuan ng maraming beses. Wala kang karapatan na sabihin na mahal mo ako. Walang hiya ka. Mas gugustuhin ko pang pakasalan ang aso kaysa pakasalan ka. Tayong dalawang magkasintahan, huwag na tayong magsabi ng masasakit na salita. Pakasal tayo at bibigyan kita ng pera, sapat para iligtas ang iyong bangkarotang kumpanya. Dadalhin din kita sa Dragon Tooth Summit upang makilala ang pinakamayamang tao, si Murong, at mga nangungunang koneksyon tulad ng Emperor's Guardian para umangat ka sa mga bagong taas at maging reyna ng Jiangcheng. Bangkarota ang kumpanya ko. Gawa mo lahat iyan. Gusto mong tulungan ang kumpanya ko sa krisis? Hindi ba dahil gusto mo ang pinakabagong AI bioteknolohiya? Kalimutan na natin ang nakaraan. Talagang gusto kitang pakasalan. Ito ang puso ng hari, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Gawa ito mula sa South Africa pinakamahirap na bato. Ito ay kumakatawan sa ating pag-ibig na mas matibay kaysa ginto. Pustahan tayo, baso lang iyan. Taga-bukid ka. Anong alam mo? Ito ay solidong bato na nagkakahalaga ng milyon, ang pinakamatigas na diamante sa bansa. Saan ito matigas? Buwitre! Paano mong sinira ang aking puso ng hari? Papatayin kita! Sabi mo, ito ang pinakamatigas na bakal sa mundo. Gusto ko lang subukan kung gaano ito katigas talaga. Hindi ko inaasahan na masisira ito sa isang tapik. Isang tapik lang, sira na. Ang babasagin. Dapat humingi ng kompensasyon siyang Master Gao sa nagbenta. Ikaw, Yang Master Gao, umuwi ka. Wala akong balak pakasalan ka. Bukod sa nandidiri ako sa'yo, at saka, may fiancé na ako. may fiancé ka? Si Shen Fei ang fiancé ko. Siya rin ang ama ni Nuan Nuan. Dinala ko siya ngayon dito para makilala ang mga magulang. Balak kong kumuha ng marriage certificate bukas. Ang galing! Si Uncle Shen na ang magiging tatay ko. Magkakaroon na ako ng tatay. Hindi na kami ni Mommy bubulagain ng masasamang tao. Ano? Gusto mong pakasalan itong matandang lalaki? Yang Master Gao, 4 na po pa lang ako ngayon. Hindi naman ako matanda. Narinig mo ba? 4 na po na siya. Sa ilang taon, lampas 50 na siya. Mas gusto mo pang pakasalan itong matandang lalaki kaysa sa akin? Baliw ka ba? Siya ay malumanay at mapag-alaga, kayang protektahan ako sa bagyo. Ikaw? Kung pakasalan kita, kidnapin mo lang si Nuan Nuan at maging berdugo. Tutol ako sa kasal na ito. Ang tatay at nanay ko ay perpektong magtugma para sa isa't isa. Sino ka ba? Isang halimaw para tumutol. Gao, sinasabi ko sa iyo. Sina Ching Cheng at Nuan Nuan ang aking asawa at anak. Kung mangahas kang saktan sila, huwag mo akong sisihin sa pagkitil ng iyong buhay. Umalis kayo sa daan ng aking asawa at anak. Wow, ang galing ni tatay. Bastardo, alam mo ba kung sino ako? Mangahas kang hamunin ako? Maniwala ka. Sa isang salita ko, ipapapatay kita at ang puta na iyan. Sino ang puta? Ikaw. Sino ang puta? Ako. Sino ang puta? Ako ang puta. Dahil alam mong ikaw ay puta, umalis ka na. King Cheng, Nuan Nuan, tara na. Ito ba ang tinatawag nilang galit ng bayani para sa kagandahan? Napakagandang pakinggan, napakapanatag. Jiang Bing, tawagan si Sun Tianba. Sabihin mong siya mismo ang humarap
Dahil tumanggi si Li Ching-cheng sa toast, hayaan siyang uminom ng parusa. Huan, Fei. Anong ginagawa niyo dito? Mahal kong ate, narinig ko may nobyo ka na. At isa siyang tiyo na nagbebenta ng pakwan. Totoo ba iyan? Ano? Kumalat na ang balita. Alam na ng buong bayan. Sabi nila na baliw ka, pumatol sa matanda. Kasama mo ba siya dahil hindi siya naliligo? O dahil may social security siya? Nasaan siya? Ilabas mo siya para makita namin. Ang iyong nobyo? Ito ba ang matandang iyon? Hoy, mga binibini. Hindi naman ako matanda. 4 na po lang ako. Sa pinakamataas, isang tiyo na nasa gitna ng edad. 4 na po? Parehong edad ng tatay ko iyan? Pareho lang ng edad? Ching-cheng, sigurado ka bang gusto mo siyang maging iyong nobyo? Siya ang tatay na nakita ko para kay Nuan. Shen Fei ang pangalan niya. Shen Fei, ito ang dalawa kong matalik na kaibigan. Siya si Han Huan, ang prinsesa ng hardin ng Tsaa. Siya si Liu Fei, ang punong ehekutibo ng dekorasyon ng mga mararangyang bahay. Ah, kumusta, binibining Leo? Sabihin ko sa iyo, si Fei Fei at ako ay talagang hindi sasang-ayon na makasama mo si Ching Cheng. Hindi mo siya karapat-dapat. Tama. Nuan, si tita ay hahanap para sa'yo ng mas pogi at mas mayamang tatay. Ayos? Hindi. Si Choshen lang ang gusto kong maging tatay ko. Mapoprotektahan niya ako at si nanay. Kaya pa niyang durugin ang diamante sa isang sampal. Boba, akala mo ba TV drama ito? Kung kaya niyang durugin ang brilyante sa isang sampal, luluhod ako at tatawagin siyang daddy. Mukhang hindi tama iyon. Huwag kang magyabang. Kung talagang kaya mong durugin ang brilyante sa isang sampal, tatawagin kitang daddy araw-araw. Ching Cheng, makinig ka sa akin. Makipaghiwalay ka sa kanya. Isang lalaking manloloko kahit sa bata ay hindi karapat-dapat sa iyo. Hayaan mong ipakilala kita sa ilan, mga bilyonaryong gwapo. Hindi lang sila maganda sa paningin, kundi makakatulong din sila sa iyong kumpanya sa krisis. Hindi na kailangan. Si Shen Fei ay okay lang. Mabuti siya. May sarili ba siyang kotse? May sarili ba siyang ipon? Wala. Ang aking severance pay at ang aking bahay, ibinigay ko lahat kay Shen Zixuan. Ngayon ako, tanging isang truck ng pakwan na lang ang natitira. Hindi mahalaga kung mayroon siya o wala. May sapat ako para sa ating dalawa. Sige. Napagpasyahan kong makasama si Shen Fei. Kayo ang aking mga matalik na kaibigan. Kaya ibigay na lang ninyo ang inyong basbas. Si Ching Cheng ay hindi materialistiko o gold digger, at lagi niyang ipinagtatanggol ang kanyang lalaki. Iyan ang uri ng asawang dapat pakasalan. Sige, kalimutan na natin ang kotse, bahay, at ipon. Pero paano ang bigay kaya? Dude, kahit na wala kang pera, dapat mayroon ka pa ring bigay kaya para sa pagpapakasal. Hindi mo naman balak na maging palamunin. Sa aming Ching Cheng, di ba? Wah. Ang mura mo talaga. Isang pack ng dahon ng tsaa, isang keycard, at may kapal ka ng mukha na ibigay iyan bilang bigay kaya. Ano? Heavenly Palace number 1 Villa. Villa. Mga dahon ng tsaa mula sa inang puno ng dahong pau. Shen Fei, paano mo nakuha ang tsaang ito? Ito ang dahong pau na tsaa mula sa inang puno. 300,000 bawat gramo. At hindi mo ito mabibili kahit may pera ka. Ang mga top elite lang ang may kwota. Paano nagkaroon yan si Shen Fei? Shen Fei, paano mo nakuha ang keycard na ito? Para sa Tia In Gongwon, ang pinakamagandang villa sa Jiangcheng. Ibinigay mo sa guru mo. Maaaring si Shen Fei ang malaking tao na iyon. Binigyan ako ng kaibigan. Akala ko basta lang nila binili. Hindi po. Hindi mo ba alam kung magkano ito? Hindi ko alam. Hindi naman kasi ako bumili. Wala akong alam. Sapat ba ito bilang bigay kasal para kay Ching Cheng? Shen Fei, hindi mahalaga kung may bigay kasal o wala. Pinipili kita dahil mabuti ka kinanuan-nuan at sa akin, at kaya mo kaming protektahan. Hindi kanya mapoprotektahan. Suntian ba ito ang pinuno ng Black Dragon Society? Sabi-sabi, marami na siyang nasaktan. Lagi siyang gumagawa ng maruming trabaho para sa pamilya Gao. Bakit siya nandito? Si Gao Yaozu ba ang nagpadala sa kanya? Kung ganoon, nasa problema si Ching Cheng. Suntian ba? Anong ginagawa mo sa bahay ko?
Ang bahay na ito ibinigay na sa akin ni Gao Yaozu. Mula ngayon, hindi na ito bahay mo. Bahay ko na ito. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ang Ching Cheng Group mo, kasama ka, ay pinirmahan na ng itim at puti at ibinigay kay Gao Yaozu ng libre. Tapos, si Gao Yaozu, pinigyan ako ng Dihao Villa bilang gantimpala, bilang bayad. Naintindihan mo? Hindi ba ito pang-aapi? Ako si Sun Tianba. Bawal ba akong mang-api? Bakit ka nanakit ng tao? Sino ka para magsalita dito? Sun Tianba, ang Black Dragon Society mo ay sobrang sakim at marahas. Wala ka bang respeto sa batas? Sa Jiang City na ito, ako ang batas. Bibigyan kita ng 10 segundo, pirmahan ang kontrata. Pagkatapos, pumunta ka sa Fengyun Hotel at paglingkuran si Master Gao. 1 segundong huli. At puputulin ko ang mga daliri ng pinakamatalik mong kaibigan isa-isa. Mommy, tawagan mo agad ang pulis para hulihin ang mga masasama. Tawagan ang pulis? Nagdala ako ng 300 lalaki ngayon at pinalibutan ko ng buo ang villa na ito. Walang makakagawa ng anuman. Tapos na ang oras, putulin ang isang daliri. Tapos na ang oras, putulin ang isang daliri. Tigil. Ikaw? Bastos ka? Tinadyakan mo ako? Ay nako, kaya ni Shenfei naputuli ng isang kutsilyo panghapunan, kaya ang pagdurog ng mga bato. Totoo rin, ako gusto kong tawagin siyang daddy. Nagagawa ko pang saktan si Gao Yaozu. Kaya ano ngayon kung sipain kita? Ikaw pala ang nanakit kay Young Master Gao. Perpekto. Sinabi ni Young Master Gao na patayin kita. Ngayon, aayusin natin ang luma at bagong mga sama ng loob. Huwag mong galawin si Shenfei. Kung gusto mo ang Ching Cheng Corporation, ibibigay ko sa iyo. Pero huwag mong galawin si Shenfei. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Ang magagawa mo ngayon ay pirmahan ng kontrata, mag-ayos ka, at pumunta sa Fengyun Hotel upang paglingkuran si Young Master Gao. Kung makikipagtulungan ka, bibigyan ko ang iyong matalik na kaibigan at itong lalaki ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, babaliin ko ang kanilang mga buto isa-isa at ipapakain sa mga aso. At ikaw, gagahasain din kita. Magandang bulaklak, masisiyahan muna ako, saka ka ibibigay kay Gao Yaozu. Sun Tianba. Gusto mong mamatay? Sa tingin ko, ikaw ang humihiling nun. Ikaw, maliit na gago. Lakas ng loob mo, ha? Mga kapatid, gulpiin niyo siya. Ang galing ni Daddy. Ay, sira! Malapit na akong lumuhod at tawagin siyang daddy. Bata, ako. Ay ang pinuno ng Black Dragon Society. Sinaktan mo ang aking mga kapatid. Ang mga kapatid ng Black Dragon ay tiyak na hindi ka pakakawalan. Tigilan mo na ang kalokohan. Sige, tawagin mo ang iyong mga tauhan. Tawagin mo ang pinakamalakas na kilala mo, ang pinakamatapang na lalaki na kilala mo na pumunta dito. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng Black Dragon Society sa akin. Kayong lahat, pumasok dito! Ito si Shen Shuai, ito si Murong Shofu, at ang isa kahit si Hu Shanghuang ay lumuhod. Malaking gulo ang ginawa ni Presidente Sun. Huwag mong galawin si Shenfei. Pwede akong pumirma ng kontrata. Pwede akong pumirma ng kasulatan. Humihingi ka na ba ng tawad ngayon? Huli na. Itang peste sinampal lang ako at sinakta ng mga kapatid ko.
Ngayon, kailangan mong mamatay. Sa tingin ko ang malas ngayon ay hindi ako, kundi ikaw. Bata, kahit marunong kang lumaban, isa ka lang tao sa huli. Pwede kang lumaban sa 5, pero kaya mo ba ang 300? Ngayon, nagdala ako ng 300 kapatid. Lahat sila elite. Ang pagkitil sa wala mong kwentang buhay ay parang piraso ng cake. Ganoon ba? Bata, kanina lang inambush mo ako at sinampal ako. Kung may tapang ka, gawin mo ito sa harap ng lahat ng kapatid ko. Suntukin mo ako ulit. Sige. Bata, lakas ng loob mo na sumuntok sa akin? Jiaohu, kunin mo ang mga tao. Ang tatay ko ay si Han Dongfeng ng grupo ng Tsaa. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang tatay mo? Wala siyang impluensya dito. Maraming kaibigan, maraming daan, maraming kaaway, maraming pader. Ginagawa ko ang mga bagay nang hindi mo sinasabi sa akin kung paano. Jiaohu, kunin mo ang mga tao. Alisin mo ang hampas lupang ito. Buwisit, bakit mo ba ako sinuntok? Wala akong pagtitiis sa kasamaan. Walang pagtitiis. Mga kapatid, Kunin ninyo siya. Ginoong Shen, pasensya na po. Ngayon, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Tama na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng samahan ng itim na dragon. Kung may sumuway sa iyo, aalisin mo sila. Pero ang Black Dragon Society mula ngayon ay hindi dapat mambuli o mang-api ng sinuman. Kung malaman ko ulit na binubuli mo ang mga inosente, ang Black Dragon Society ay mawawala na. Ginoong Shen, makatitiyak ka. Magiging mabuti akong tao. At saka, ang usapin tungkol kay Sun Tianba, haharapin ko ito ng maayos at hindi na kita guguluhin muli. Shenfei, ano ang nangyayari ngayon? Jiaohu, paano siya biglang nag-traitor kay Sun Tianba? At bakit siya sobrang takot sa iyo? Jiaohu, noong nagtitinda ako ng pakwan dati, isang customer. Iniligtas ko ang buhay niya, kaya tinulungan lang niya ako. Ganoon ba? Malaki ang naitulong niya sa atin ngayon. Sa ibang araw, maghahanda ako ng masaganang regalo para sa iyo. Pasalamatan mo siya ng maayos para sa akin. Sige. Si Ching Cheng ay talagang nahulog ang loob. Kahit paano ni Shenfei na iligtas si Jiaohu, hindi siya maaaring tumalikod kay Sun Tianba. Sa pinakamataas, hihingi siya ng awa. Ngayon si Jiaohu, para kay Shenfei, inaalis si Sun Tianba. Ito ay nagpapakita lamang na ang pagkatao ni Shenfei ay pambihira. At si Shenfei ay mayroon ding Dahong Pao at Yanggong. 1. Tito, pasensya na po. Dati, hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Nasaktan kita. Ayos lang. Tito, ako ay 24 na taong gulang. Isang inosenteng babae. Mula sa isang respetadong pamilya. Kaya kung hawakan ang sala at ang kusina, at marunong ako sa romansa. Anong ibig mong sabihin? Tito, gusto kitang pakasalan. Talaga. Mag-ingat sa mga matalik mong kaibigan. Fei, hindi ka naman ganyan kaloko. Fei. Paano mo nagawa yun? Walang hiya. Inagaw mo siya? At saka, 24 ka pa lang. 20x na ako. Kung may magnanakaw, dapat ako. Tito, may pera ako at magandang mukha. At killer na katawan. Mas kaakit-akit ako kaysa sa kanila. Paano kung ako na lang? Galing, Shenfei. May paraan ka sa mga babae. Wala pang kalahating araw, at nakuha mo na ang loob ng dalawa kong best friend. Miss Han, Miss Liu. Tungkol sa akin, si Ching Cheng lang ang nasa puso ko. Sa buhay na ito, si Ching Cheng lang ang aalagaan ko. Daddy, si Mommy lang ba ang mabait ka? Ako ang iyong munting mahal? Oh, aking munting mahal. Siyempre mahal ka ni Daddy. Tito, pwede rin akong maging munting sinta mo. Ako rin. Teka lang, Juan.
Anong nangyayari sa inyo ni Fei Fei? Noong una, hindi ba akala mo ay palamunin si Shen Fei? Hindi mo ba siya minamaliit? Kaya bakit kayo ngayon lumalandi sa kanya? At nagmamakaawa pa kayong kumapit sa kanya? Sinusubukan ninyong nakawin ang aking lalaki? Dahil hindi ko sineseryoso si Shen Fei noon. Dahil lagi siyang nasa puso ko. Ako rin. Kung ganun, bakit hindi na lang ako makipag-break sa kanya? At kayong dalawa ang pakasalan siya? Ang galing, ang galing. Kukunin lang namin ang aming mga ID at pakakasalan siya. Oy. Ching-cheng, Miss Han, Miss Liu, nagbibiro lang sa'yo. Ikaw at si Nuan-Nuan ay hindi pa kumakain. Baka gutom na kayo. Magluluto ako ng noodles para sa inyo. Tito, magpahinga ka na. Kami na ang magluto para sa iyo. Kumakain pa kayo sa bahay ko. Matutulog din kami dito. Tagay. Para sa iyo, Shen. Shen, ako naman ang mag-aalay sa'yo. Murong Shue. Tingnan mo para sa akin. 7 taon na ang nakalipas, sa Fengyun Hotel, ang taong nakipagrelasyon sa akin. Ang babaeng yon. Nakuha ko. Makikipagtulungan ako kay Li Fengyun para mag-imbestiga. Magkakaroon ako ng resulta sa loob ng 2 araw. Bilisan mo. Kapag nalaman mo na, kontakin mo ako agad. At saka, ayusin mo ang maaasahang sentro ng paternity test. Shen Shuai, may anak ka? Yeah. Hindi pa sigurado, pero mayroon siyang katulad kong genetic trait. Ang plum blossom mark. Uncle? Sabihin mo sa akin ng totoo. Sino ka ba talaga? Isa ka bang nakatagong malaking tao? Ako. Kung hindi ka malaking tao, paano ka magkakaroon ng mga dahon ng tsaa ng dahong pao inang puno? At paano mo napapasama si Zhao Hu laban kay Sun Tianba? Si Zhao Hu lang iyon naaalala ang mga dating pabor, kaya tinulungan niya ako. Tungkol naman sa tsaang iyon, malamang nagkamali ka. Mura lang iyan sa kalye, hindi dahong pao. Sinungaling. Hindi ako tanga. Mula ako sa pamilya ng tsaa. Paano ko hindi malalaman ang totoo sa peke? Dahong pao. At saka, si Zhao Hu ay natatakot sa'yo. Tiyak na may kakaiba kang pagkatao. Miss Han, talagang nagkamali ka ng pagkaintindi. Tindera lang ako ng pakwan. Miss Han, ano ang ginagawa mo? Hoy, magpakabuti ka. Tiyo, may utang pa akong tawag sa'yo, na tatay. Masyadong maraming tao sa labas, kaya hindi ko nasabi. Sasabihin ko na ngayon, tatay. Tiyo, gising ka ba? Buksan mo ang pinto. May kailangan akong pag-usapan sa iyo. Hindi ko pwedeng malaman ni Liu Feifei. Nandito ako. Kung hindi, masisira ang plano ko. Tito, asikasuhin mo. Huwag mong hayaang si Liu Feifei. Mahanap ako dito. Wow, ang bilis ng pagtakas. Kaya nagpapanggap lang siyang lasing. Tito, alam kong nandyan ka. Buksan mo ang pinto. Miss Lu, anong ginagawa mo? Sa tingin ko lasing ako. Hindi mo ba ako papapasukin para magpahinga? Lasing ka rin. Ano? Ayaw mo? May ibang babae sa kwarto mo. Hindi. Tito, gusto kita. Lalo na, yung paraan na ikaw lang lumalaban sa 10. Pinaparamdam mo sa akin na ligtas ako. At saka, nalaman ko na kung sino ka. Ikaw ang mentor ni Xiang Huang. Tama ba? Hoy. Hindi. Miss Liu, nagkakamali ka. Wala akong kilalang Hu Xianghua. At saka, si Ching Cheng lang ang mahal ko. Sumpain ka, Feifei. Paano mo nagawang nakawin ang lalaki ko? Hindi mahalaga kung hindi mo ako gusto. Ang mahalaga ay gusto kita. Kakainin kita. Hoy, hindi. Miss Liu, huwag. Miss Liu, ang sapilitang pag-ibig ay hindi matamis. Pero pumapawi ito ng uhaw. Kahit na dumating ang mga Diyos ngayon, hindi ka nila may iligtas. Hoy, Hindi. Si Tito ay akin. Hindi ko pwedeng mauna si Feifei. Shen Fei. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Shen Fei, marami kang ininom ngayon. Pinainit kita ng gatas.
Buksan mo ang pinto at inumin mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Lasing ka ba? Papasok na ako. Ikaw na ang bahala. Huwag mong sabihin kay Ching Cheng na nandito ako. Kung hindi, mahihiya akong magpakita. Hoy, Wanwan, ikaw. Fei Fei. Nagkataon. Shenfei, hindi ka lasing. Gumawa ako sa iyo ng mainit na gatas. Inumin mo habang mainit. Maraming salamat sa araw na ito. Kung hindi, kami ni Nuan-Nuan, baka hindi na nakalabas ng buhay. hoy Presidente Lee, masyado kang mabait. Walang anuman. Para sa iyo, wala lang. Pero para sa akin, ito ay isang pakiramdam ng seguridad na hindi ko naramdaman sa loob ng 7 taon. Presidente Lee, anong problema? May daga doon. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Wala na ang daga. Tayo ka na. Hindi. Tatay, natutulog ka ba? Hindi ako makatulog. Pwede mo akong kwentuhan? Tatay, papasok na ako. Shenfei, ikaw na ang bahala. Kailangan kong magtago. Hindi ko pwedeng mahanap ako ni Nuan-Nuan dito. Hoy ako. Nuan-Nuan, gising pa ba? Papa! Medyo excited ako ngayon. Hindi makatulog. Magkwento ka naman. Pwede mo ba akong patulugin? Nuan-Nuan, medyo pagod si Papa ngayon. Bukas. Pwede ba akong magkwento sa'yo? Bukas na lang. O kaya, pwede kang pumunta kay Mama para magkwento. Pumunta ako sa kwarto ni Mama. Pero wala siya doon. Sa tingin ko, nakita ko siyang pumasok sa kwarto mo. Hindi. Hindi pumunta si Mama sa kwarto ko. Nuan-Nuan, ganito na lang. Isasama kita pabalik sa kwarto mo at magkwento sa'yo. Para makinig ka at makatulog. Sige, payag si Papa na magkwento sa akin. Tara na. Hindi ba ito kay Tita Liu? Ito yung binili ko gamit ang baon ko para kay Mama. Yung bracelet na 4-leaf clover. Paano napunta sa kwarto ni Papa? Etong limited edition na hikaw na Van Cleef & Arpels. Hindi ba ito kay Tita Han? Ang mga gamit nila, paano napunta lahat dito? Pumunta lahat sa kwarto ni Papa? Hindi. Nuan-Nuan, dumaan lang sila sa kwarto ni Papa. Pero bumalik din sila. Mama! Nako, Wow, Mama, bakit nandito kayong lahat? Nagtatago ba kayo? isang pares ng magagandang puting tainga. Kumakalat na parang sutla. Laging maingat binabantayan ang mga tainga nito. Isang araw pumasok ito sa kagubatan. Kausap aking matalik na kaibigan. Anong meron ngayon? Bakit ka nasa kwarto ni Shenfei? Baka may gusto ka rin sa kanya. Hindi. Pumunta ako kanina kay Shenfei para humingi ng tawad. Kasi, nung una hinamak ko siya at nasaktan ko siya. Tama. Gusto ko ring humingi ng tawad. Kung hindi, iisipin ni Shenfei na ang kaibigan mo ay walang asal o pananagutan. Hindi ko masasabi kay Ching Cheng ang tunay na pagkatao ni Shenfei. Kung hindi, magkakaroon, walang pagkakataon. Ching Cheng, mahal kong kaibigan. Kaya kung isuko ang lahat, maliban sa isang mabuting lalaki. Ganoon ba? Pero kanina humingi na tayo ng tawad, bakit pa kayo pumunta sa kanya sa hating gabi? Sobrang konsensya ako. Gusto kong humingi ulit ng tawad. Ching Cheng, sumabog ang tubo ng tubig ko. Kailangan ko nang umalis. Oo nga, manggang anak na ang aso ko. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Wait. May kakaiba sa kanila. Baka dahil may konsensya sila. Baka talaga may gusto kay Shenfei.
Ang galing, may tatay na ako ngayon. Mula ngayon, si Mommy at ako hindi nabubulihin ng masasamang tao. Tatay, Mommy, ibigay niyo sa akin ang marriage certificate. Itatago ko ito para hindi kayo maghihiwalay. Mahal, huwag kang mag-alala. Si Daddy ay tiyak na protektahan, ikaw at si Lee. At si Mommy. Bago natin malaman kung si Lee Nuan ay may marka ng plum blossom o wala, kailangan kong manatili sa tabi nila hanggat maaari. Kinukuha ko ang marriage certificate na ito, kasama ka, dahil gusto ka ni Nuan at kaya mo siyang protektahan. Nalutas nito ang pinakamalaking alalahanin ko. Kaya hindi na ako mag-aalala na susubukan siyang kunin ni na Juan at Fei Fei. Naiintindihan ko. Kaya mag-asawa lang tayo sa pangalan, pero hindi sa totoo. Huwag kang mag-alala, ang term ay 1 taon lang. Kapag naayos na ang mga bagay, didiborsiyo na kita. 1 taon? Baka habang buhay. Sige, mauuna na kaming umuwi ni Nuan. Kung may gagawin ka, sige lang, umuwi ka ng maaga ngayon. Ngayong nakuha natin ang certificate, tayong 3 dapat magkaroon ng magandang selebrasyon. Sige. Uy, siya nga pala. Ang kumpanya mo ay kinakapos sa pera kamakailan. Eto, kumuha ka ng pera sa akin. Talagang kinakapos ang kumpanya, pero ang kulang ay daan-daang milyon. Ang perang kinita mo sa pagtitinda ng pakwan, dapat itago mo para sa sarili mo. Nahihirapan ka rin. Naku, sige na, pamilya naman tayo, huwag kang masyadong magalang. Saka ko na lang iingatan para sa'yo. Kung kailangan mo, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Mami, mahal na mahal ka ng asawa mo. Zexuan, tingnan mo ang cheap mong tatay. Halos hindi pa siya nakakalayo ng bahay noong isang araw at may nakasama na siyang basura. Nakakadiri. Kaya pala, ang bank card na iniwan niya. Hindi makapag-withdraw ng pera para sa gold bracelet. HMPH. Lahat ng perang iyon, napunta sa walang hiyang, demonyong babae. Gia. Tara na. Kunin natin ang perang ginastos ni Shenfei sa kanya, pabalik. Ang pera ni Shenfei. Dapat kami lang ang gumagastos. Kunin mo ng mabilis. Ikumpara mo ang buhok ko kay Nuan. Tingnan natin, ang marka niyang bulaklak ng plum. Kung may kinalaman ba ito sa akin? Ang marka ng bulaklak ng plum ay kay Shen Shuai na natatanging katangiang henetiko. Kung si Li Nuan ay may marka ng bulaklak ng plum, tiyak na may kaugnayan ito kay Shen Shuai. Siguro, Dalhin mo ito para sa pagsusuri. Lahat ng mga hula ay hindi kasing maaasahan ng matibay na ebidensya. naunawaan ko, alis na ako. Tumawag lang si Li Fengyun at sinabing malapit na siyang ibalik ang surveillance footage mula 7 taon na ang nakalipas. Ipagbigay alam mo agad sa akin kung may lumitaw. Maari ka nang umalis, kailangan kong bumalik. Sina Chingcheng at Nuan ay naghihintay pa rin sa akin para kumain. Nanay, kailangan kayong maging mabuti sa isa't isa magpakailanman ni tatay. Sa ganoon, ang iyong munting sanggol ay magiging masaya araw-araw. Hanggat si Shen. Ang iyong tatay ay hindi umaalis sa aming pamilya, maaaring siya ni nanay na tumira dito magpakailanman. Huwag kang mag-alala, nanay. Ako ang magiging pinakamapagmahal na munting anak na babae ni tatay. Kaya hindi niya kayang iwan kami. Walang kwenta. Walang hiyakang walang kwenta. Buksan mo ang pinto. Nakita kitang pumasok. Buksan mo na ang pinto. Kung hindi mo bubuksan, sisirain ko ito. Nuan, manatili ka muna rito. Gia. Itong walang hiya at walang kwentang bagay. Nanangakit kay Shenfei. Sino kayo? Pokpok, hindi makakatulong ang pagpapanggap mong tanga. Ikaw, na walang hiya kang pokpok. Hindi kita kilala. Hoy, walang hiya kang pokpok. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ba ito ang itsura ng isang pokpok? HMPH. Sino ka ba talaga?
Bakit ka kumukuha ng mga lihim na litrato nang sa akin at kay Shenfei? Sino kami? Sabihin ko sa'yo. Ako ang manugang na babae ni Shenfei. Ito ang anak ni Shenfei. Kami ang pamilya pinakamalapit ni Shenfei. Kayo ang pamilya ni Shenfei. Pamilya na tayo. Sino naman ang gugustuhing maging pamilya sa isang pokpok na tulad mo? Hindi namin tatanggapin kang ina namin. Ikaw na pokpok. Akitin mo ang matandang lalaki. Sige. Pero kinuha mo pa ang bank card niya. Ngayon hindi na ako makabili ng gold bracelet. Sabihin ko sa'yo, ang pera ni Shenfei ay pera namin. Sinusubukan mo bang samantalahin siya? Shenfei at ako ay hayagang magkasama. Paano naging pang-aakit iyon? At saka, hindi ako gumastos ng pera ni Shenfei. Ano? Takot kang umamin? Hindi ba ito paggasta ng pera ni Shenfei? Binigyan niya ako ng bank card, pero hindi ko ito ginamit. Hindi. Kasal na kami ni Shenfei. Kung ginagastos ko man ang pera niya o hindi, wala kang pakialam. Ano? Pinakasalan mo ang tatay ko? Pinakasalan ko si Shenfei. Nakuha namin ang sertipiko ngayon. Umayag pa kami? Pinakasalan mo lang ang tatay ko? Nagtanong ka ba sa amin? Si Shenfei ang tatay mo. Hindi siya ang alipin mo. Kung mag-aasawa siya, o kung sino ang pakakasalan niya, ay hindi mo napakialam. Kapag kasal na siya, lahat ng pera niya ay mapupunta sa iyo. Wala nang matitira sa amin. Siyempre mahalaga iyon. Kailangan namin pumayag. Hindi ako pumapayag sa kasal na ito. Ang kapal ng mukha. Sa halip na alagaan ng mabuti si Shenfei, ang buong pamilya mo ay sinisipsip ang kanyang dugo. May konsensya ka ba? Bilang isang nakatatanda, dapat niyang suportahan ang susunod na henerasyon. Kung hindi, paano pa magkakaroon ng apelido niya ang mga bata at paano pa magkakaroon kami ng aming retirement? Pinalayas mo si Shenfei sa bahay. At may kapal ka pang mukha na pag-usapan ang retirement. Lumabas kayo rito, lahat kayo. O tatawag ako ng pulis. HMPH. Gia. Tingnan mo ang villa na ito. Napakamahal. Tiyak na nagkakahalaga ito ng malaking pera, di ba? Isang babaeng may anak, isang babaeng diborsyada. Hindi kailanman kayang bilhin ito. Ang villa na ito, siguro ay binili ni Shenfei gamit ang kanyang pensyon bilang veterano o utang sa karera para sa babaeng sumisira ng tahanan. Ito ang Dihao Villa District. Bawat villa dito. Si Shenfei ay masyadong mabait sa babaeng ito. Ano? 10 milyon? Ang tatay ko ay kuripot sa amin. Ngunit para sa iyo ay gumagastos siya 10 milyon. Nawala ba ang kanyang isip? Ikaw na walang hiya na puta. Ang pag-akit kay Shenfei sapat na kasamaan at niloko mo pa siya para bilhin. Nanay, mga ate, sirain natin ito. Ibain ang bahay na ito. Huwag hayaang makatakas ang putang iyon. Ano? Ito ang aking tahanan. Shen Shuai, si Li Fengyun ay naibalik na ang footage ng surveillance mula 7 taon na ang nakalipas. Ang babae na iyon harap na larawan ay naipadala na sa iyo. Ano? Ang babaeng may relasyon sa akin noong panahong yon. Talaga pala si Li Qingcheng. Kung gayon si Li Nuan ay. Ito ang bahay ko. Hindi ka pinapapasok dito. Siya, ikaw, nakarapat-dapat lang manirahan sa kulungan ng manok, bitch. Paano mo nagawang lokohin si Shenfei para bilhan ka ng napakagandang villa? Wala ka talagang hiya. Pumapasok ka ng walang pahintulot sa bahay ko. Alam mo ba ang kahihinatnan? Si Shenfei ang tatay ni Zixuan at biyenan ko rin. Kaya ang villa na ito ay sa amin din. Hindi lang kami pwedeng pumasok. Kahit sirain namin ito, walang mangyayari. Hindi ka pwedeng magwala. Well, ngayon magwawala ako. Ano magagawa mo? Mga tauhan, sirain nyo! Sirain nyo ng todo! Hoy, ito ay gawa ni Master Apollo, ang kanyang debut work. Nagkakahalaga ng 1 milyon. Huwag sirain iyan. Ito ay painting ni Xu Beihong ng kabayong tumatakbo. Nagkakahalaga ito ng 3 milyon. Huwag punitin. Sinira ko ito. Ano ngayon? Pinunit ko ito. Ano kung ginawa ko? Ikaw. Lahat ng nasa bahay na ito ay binili gamit ang pera ng biyanan ko. Kunin mo ang kaya mong dalhin. Kung hindi mo kaya, sirain mo lahat. Iwan mo ang mumurahin. Kung may mangyari man, ako ang mananagot. Sige, gawin mo. Hindi.
talaga. Shen Shuai. Nakalabas na ang resulta. Ang relasyong genetiko sa pagitan mo at ni Li Nuan ay 99.99%. Siya ang tunay mong anak na babae. Ano? Kaya si Nuan ay talagang anak ko na babae. Ang galing. May sarili na akong anak na babae. Uuwi ako ngayon din para sabihin sa kanila ang magandang balita. Sinira mo ang bahay ko. At ninakaw mo ang mga gamit ko. Sisigurado kong mabubulok ka sa kulungan. Kumusta? Gusto kong tumawag sa pulis. Sino ang tinatawagan mo? Ano? Gusto mo malaman ng lahat? Na ikaw ay isang murang babae na nang-aakit ng matatandang lalaki. Natawag na ako sa pulis. Magbabayad ka para sa ginawa mo ngayon. Anong silbi ng pagtawag ng pulis? Ikaw na murang pokpok. Kinuha mo ang pera ng tatay ko, kaya karapat-dapat kang parusahan. Ubaran siya. Wala naman siyang hiya. Hayaan mo makita ng lahat kung gaano siya mura at mababa. Nanay, Nuan. huwag mong saktan ang nanay ko! Ikaw na batang pasaway. Ang tapang mong itulak ako. Tuturuan kita ng leksyon. Wag. Sinong matapang humawak sa anak ko? Matanda ka. Naglakas loob ka bang manakit? Buwisit, walang hiya. Paano mo nagawa? Tatay? Tatay, bakit ka nananakit? Tatay, yung mga masasamang tao pumasok sa bahay natin. Binubuli ako at si mama. Natatakot ako. Nandito si tatay. Si tatay ngayon ay gagawing hustisya para sa'yo at sa nanay mo. Ngayon na. Sina. Ikaw yan. Buwisit ka. Ibinigay mo lahat ng pera ni Gia sa babaeng yun na cheap. At sinaktan mo sina Gia at Zishen. Wala ka bang konsensya? Matandang tanga ka. Sino ang pumayag na ikaw at yung babaeng cheap magpakasal? Wala ka bang pakialam sa akin at kay Zixuan? Ibalik mo sa akin ang hindi pa isinisilang na sanggol ko. Tatay, paano ka naging ganito? Gusto mo pa bang maging tatay ko? Gusto mo ba ang kay Jaja na apong lalaki na hindi pa isinisilang? Wala akong problema kung ginugutom mo ako sa pera. Pinalayas mo ako sa bahay. Wala yon. Pero hindi mo dapat binubuli sina Ching Cheng at Nuan. Mula noong ako at si Ching Cheng nagparehistro ng kasal, may tungkulin akong protektahan. Dahil binubuli mo siya, kailangan mong magbayad. Pumasok sa villa, nagplano na sirain ang mga gamit, ninakaw ang kay Ching Cheng na alahas, pati na sina Ching Cheng at Nuan ay sinaktan. Wala ka bang konsensya? Namimili ng mumurahing bagay? Mag-ina, kasalanan mo yan. Ibinigay mo ang pera namin sa kanila. Ang ginto na ito, ang mga mautay na ito, hindi ba dapat ito ay ang pera na para sa akin? At kay Zixuan, kung hindi mo sinayang ang pera namin, hindi na tayo mag-abalang pumunta. Ang Dihaw Villa na ito, at lahat ng nasa loob lahat ng mga bagay, ay walang kinalaman sa akin. Lahat ito ay binili ni Ching Cheng mismo. Kahit na ako ang bumili, pera ko pa rin yon. Anong kinalaman sa iyo? Wala kahit isang sentimo. Pinag-uusapan ang sa iyo at sa akin. Ang sa iyo ay para kay Zishen. At ang sa kanya ay atin. Pagguhit ng napakalinaw na linya. Paano tayo maging pamilya? Pamilya? Ang pamilya na sinasabi mo ay pananakop lang sa bahay ni Shen Fei, pag-agaw ng kanyang ipon, at pagkatapos ay pinalayas siya. Nakakita na ako ng mga walang hiya. Ngunit ganito kawalang hiya, ginagawang parang napakabuti at matuwid ang pagsuso ng dugo. Murang tao? Ang mga bagay ng pamilya namin ay wala kang pakialam na makialam. Saka wag na nating pag-usapan ang mga bagay ng pamilya. Pag-usapan natin ang iyong kompensasyon. Mawalang galang. Sino ang tumawag ng pulis? Si Miss Ching Cheng ba? Ako ang tumawag ng pulis. Sila ay pumasok sa aking bahay. Hindi lamang ako inatake, pinahiya ako, kundi kinuha rin ang aking ari-arian. Umaasa ako na sila ay mabigat na parusahan. At humihingi ako ng kompensasyon. Binibinili. Huwag kang mag-alala. Murang bagay. Ano ang punto ng pagpapanggap? Ang mga basurang ito, magkano kaya ang halaga ng mga ito? At isang pagtatasa ng pinsala. Ang katawa-tawa. Pagtatasa ng pinsala. Anong pinsala? Hindi ba lahat ng ito ay binili ni Shen Fei para sa iyo? Shen Fei at Zishen ay mag-ama. Mula kailan ba? Nakikialam ang pulisya sa mga usapin ng pamilya natin.
Makinig kayo. Ang asawa ko. Ang tagapangulo ng Lee Group. Ang Dihaw Villa na ito. At lahat ng nasa loob nito, lahat ng ito, ay sa kanya. Kasama ako, si Shen Fei. Ako ay kanya rin. Ano? Siya pala, ang presidente ng Lee Group? Iyon ay gagawin siyang boss ko. Imposible ito. Ang matandang ito ay napansin pala ng pinakamagandang babae, ng Jiang Cheng. Hindi ko ito tinatanggap. Sino ka ba? Ang usapin namin ni Ching Cheng ay hindi mo dapat pakialaman. Nako. Mahal kong manugang. Ano ang sinasabi mo? Kapag itinuturing kitang mahalaga, ikaw ay aking manugang. Pero kapag hindi, kita itinuturing na mahalaga. Ano ka? Siya ang reyna ng negosyo. Presidente Lee. Maaari akong sumaksi. Siya ang presidente Lee ng Lee Group. Presidente Lee, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pamilya tayo rito. Ito ay isang maliit na bagay lamang sa pagitan natin. Huwag sayangin ang resources ng pulisya. Hayaan mo silang umuwi muna. Sino ang pamilya mo? Kayo ngayon ay mga kriminal na sumisira ng aking ari-arian. Presidente Lee, ang ulat ng pagtatasa ng pinsala ng Departamento ng Pananalapi ay lumabas na. Kabuuang halaga, 10 milyong piso. Ano? 10 milyon? Milyon? Paano nangyari iyon? Ang basurang ito? Paano magkakahalaga ng 10 milyon? Tama, ilan lang ito. Mga kung ano-anong bagay tulad ng porselana, mga pintura, mga plato. Paano sila magkakahalaga ng ganyan? Yung nabasag, ang white jade plate ng Qing Dynasty, halaga ay 800,000. At ang nabasag na estatwa, halaga ay 1 milyon. At kay Xu Beihong, Galloping Horse Painting, halaga ay 3 milyon. Dagdag pa ang mga inumin at alak, ang mga painting, jade at kasangkapan. 10 milyon ay isang konserbatibong tantiya na at hindi pa kasama ang kompensasyon para sa emotional distress, ang iyong mga aksyon. Kung hindi makakuha ng kapatawaran ni President Lee pagpapatawad, kung hindi, ito ay paglabag at pagpasok, pagnanakaw at pananakit na may pinalubhang mga pangyayari, hindi bababasa, mahigit 10 taon sa bilangguan. Kung isa sa alang-alang ang relasyon mo kay Shen Fei, magkadugo kayo, babayaran mo ako ng 10 milyon. Pagkatapos, pakakawalan kita. Kung hindi, wala sa inyo ang makakatakas. Hindi ako naniniwala. Ang mga estatwa at plato na ito, hindi pwedeng kainin o inumin. Paano naman sila naging napakamahal? Hindi mo pwedeng dayain kami. Kung hindi, idedemanda kita dahil sa pananakot. Ito ang lahat ng aming mga tala ng pagbili. Lahat ito ay rehistrado. Sa opisyal na website, maaari mong suriin ang lahat, 10 milyon. Ang presyo noong nakaraang taon. Ngayong taon, malamang ay 3 milyon pa. Magbabayad ka ba? O papasok sa bilangguan? Gia, sabi mo dati, sasagutin mo raw. Ngayon, ikaw, hindi pwedeng umatras. Oo, sinabi mo sa amin na sirain lahat. Magbayad ka na ngayon. Ayokong makulong. Ikaw. Kayo? Miss Lee? Ako si Shen Zixuan. Ako ay isang senior executive sa grupo ng Pamilya Lee. Simula ngayon, hindi ka na. Sinizont ka. Hindi, Miss Lee. Ikaw at ang tatay ko ay nagpakasal. Ako ang anak ng tatay ko, kaya ako ay anak mo rin. Pakiusap. Alang-alang sa tatay ko. Wala akong anak na katulad mo. Tatay, sinaktan mo na naman ako. Baliw ka ba? Oo, baliw ako. Pinalaki kita ng maraming taon. Binigyan kita ng bahay at ng aking pamamaalam at lagi akong nagbebenta ng pakwan para makatulong sa pamilya. Akala ko sa lahat ng aking pagsisikap at sakripisyo, may kaunting pasasalamat ka man lang. Pero hindi ko inaasahan na hindi ka lang walang utang na loob, kundi hindi mo rin alam ang tama at mali. Isinama mo ang iyong biyenan at sinaktan si Ching Cheng ng ganito. Ang dapat mong gawin ay humingi ng tawad at magbayad, at ngayon sinusubukan mo pa sa pangalan ng pagiging anak ko iwasan ang responsibilidad. Gusto mo pa akong isisi sa'yo? May konsensya ka ba? Shen Fei, anak mo pa rin ako. Si Jajaya ay manugang mo pa rin. Siya ay nagdadalang tao ng iyong apo. Kaya mo bang makitang makulong kami? Tama iyan. Shen Fei, huwag mong isipin na, dahil lang sumisip-sip ka kay President Lee. Nariyan pa rin ang ugnayan ng ama at anak. Hindi mo dapat kalimutan ang iyong anak. Dahil lang nag-asawa ka. Shen Fei, hindi ko babayaran ang 10 milyong dolyar. Kung mangahas kang ipakulong ako, ilalaglag ko ang iyong apo. Sisiguraduhin kong mawawala ang angkan ng Shen. Wala akong pakialam.
Tungkol kay Shen Zixuan, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Ano mang gusto mong gawin, sige, gawin mo na. Shen Fei, kung gusto mo silang pakawalan, maaari ko itong isaalang-alang para sa iyo. King Cheng, ang mga pagkakamali na kanilang ginawa, sila mismo ang dapat managot. Hindi ko kayang hayaang maapi kayo ni Nuan Nuan. Shen Fei? Si Nuan Nuan at ako ay makakasama mo habang buhay. Ang galing! Sina tatay at nanay ay magkasama magpakailanman. Buwisit ka, nag-asawa, at nakalimutan ng anak mo. Pupunitin kita. Umalis ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para sumuway sa asawa ko? Pulis, hindi ko na sila patatawarin. Gawin mo ang dapat gawin. Liu Jiajia, pumasok ka sa villa ng iba, sinira ang ari-arian, at nanakit ng mga tao. Ito ay mga malubhang pagkakasala. Mangyaring sumama sa amin para sa investigasyon. Mga guwardiya, dalhin sila. Hindi ako sasama. Kilos, Palamunin ka. Pagsisisihan mo ito. siye. Shen Fei. Kung tutuusin, si Shen Zixuan ay anak mo. Masyado ba akong mahigpit? Dapat ba nating bigyan sila ng isa pang pagkakataon? Akala ko noon, mahina lang si Shen Zixuan. Ngayon, naiintindihan ko na ginagamit niya ang kanyang asawa at biyenan bilang pananggalang. Siya ay kumita sa lihim. At ngayon, ginanyan kanila at sinuan-nuan ng ganito. At ayaw nilang magbayad. Kailangan kong mapaisip sila. Kung hindi, mas malaking problema ang idudulot nila. Susunod ako sa iyo. King Cheng, patawad. Lahat ito ay dahil sa akin. Kaya kanila sinaktan at sinuan-nuan. Higit sa lahat, hindi kita naalagaan ng mabuti. Hindi mo kasalanan. Sobra na sila. Baliw sila sa pera. Pero ang galing ng ginawa mo ngayon. Si Nuan Nuan at ako ay parehong masaya. Nanay, kung kayo ni tatay ay masaya, halik kayo. Umalis ka dito. Mga bata, huwag kayong makialam. Hindi ba ako resulta ng pakikialam ninyong mga matatanda? Ikaw. Tumahimik ka. King Cheng, may sasabihin ako sa iyo. Noon sa Fengyun Hotel, Kung galit ka pa rin sa nangyari sa Fengyun Hotel, kung may problema ka dito, pwede mong isipin ulit kung gusto mo pa akong makasama. Ching Cheng, hindi yon ang ibig kong sabihin. May proposal pa akong isusulat. Bukas pupunta ako sa Longya Banquet para kumuha ng investment. Ito na ang huling pagkakataon para sa Ching Cheng Group. Kayo na ninuanuan ang kumain. Ginoong Gao, malinaw na ang bagay na ito. Ang anak at manugang ni Shen Fei ay nagdulot ng gulo sa Dihao Villa. Sila ay pinapunta ni Shen Fei. Ibinuhos niya ang alak ng pinakamayamang si Yu Murong at sinampal ako. Para pasayahin ang kanyang bagong syota, pinapunta niya ang pamilya ng anak niya. Si Li Qingcheng ay nahulog sa isang lalaking tulad niya. Sobra siyang bobita. Bo. Gamitin ang koneksyon para ilabas ang pamilya ng anak ni Shen Fei. Ilabas sila, hindi lang katawan ni Li Qingcheng. Ang makukuha ko, kundi pati ang puso niya ay sisirain ko. Mama, ang sarap ng almusal ni tatay. Tikman mo. King Cheng, napansin ko kahapon na parang may problema ka. Nagluto ako ng lugaw na dawa para sa'yo. Umupo ka at kumain. Ang kulit mo, tatay. Paano mo matatawag si mama sa pangalan niya? Dapat mo siyang tawaging mahal. Late akong nagising ngayon. May pulong ako sa kumpanya mamaya. Kaya wala na akong oras para sa almusal. Magpapahatid na lang ako sa opisina. Nuan-nuan, bilisan mo at kumain ka na. Ihahatid kita sa school pagdaan. O kaya, paano kung ako na ang maghatid kay Nuan Nuan? Hindi na kailangan. Daanan ko naman. Ikaw na lang. Maging pamilyar ka na lang sa bilang ngayon. Sunduin mo na lang si Nuan-nuan mamaya. Kailangan ko nang umalis. Late na ako. Nuan-nuan, kumain ka na. Ching Cheng, Nuan Nuan. Summer na. Mainit. Nagluto ako ng tsaa ng damo para sa inyo. Tandaan mong inumin. Salamat, tatay. Ang pag-aalaga ng isang lalaki. Ganito pala. Ito ay sa'yo.
Na-stroke si tatay, nawalan ng malay. Malamang dahil sa pag-inom ng peke mong alak, kailangan mong umuwi at makita siya. Bumalik ka. Pumunta sa bahay ng pamilya Lee. Tatay, kumusta ka? Tinawagan mo ba si Sai Huatuo para puntahan ka at tingnan? Pangatlong ate. Sa wakas nakabalik ka na. Panganay na ate. Ano ang nangyayari dito? Hindi ba sinabi mo na na-stroke si tatay at nasa coma? Ikaw na walang utang na loob na anak, ano yung ugali mo? Kung hindi sinabi ng panganay mong ate yan, babalik ka ba? Eh di bakit mo ako pinabalik? Ang pagpapabalik sa'yo, natural ay may kinalaman sa iyong kasal. Kung hindi, bakit ka pa tatawagin para inisin ako? Kasal? Pumayag na ang pamilya Lee na pakasalan ka ni Young Master Gao at tinanggap na namin ang mga regalo ng kasunduan. Dapat kang mabilis na pumili ng mapalad na araw at pakasalan si Young Master Gao. Iyan ang magpapagaan ng aking loob. Pangatlong ate, si Young Master Gao ay taus-puso. Isang villa sa Heaven Palace No. 99, 10 milyon sa cash, mga dahon ng tsaang dahong pau lahat, ay napakagandang regalo. Ang mga bagay na ito hindi nabanggitin ang pakasal sa'yo. Sapat na para sa 10 dalaga. Pakasalan siya? Kayo na lang ang magpakasal. Imposibleng pakasalan ko si Gao Yaozu. Noong nilason niya ako at ang 7 taong pang-aapi. Ang paulit-ulit na pagdukot kay Nuan-Nuan. Gusto ko siyang patayin. Paano ko siya mapapakasalan? At hindi mo ba nakikita na hindi niya ako gusto? Gusto lang niya akong paglaruan at makuha ang aking AI biotechnology. Huwag mong sabihin niyang kalokohan. Isang bagay lang ang itatanong ko. Pakakasalan mo ba siya o hindi? Kung pakakasalan mo siya, anak ka pa rin ng pamilya Lee. Kung hindi, kunin mo itong anak sa labas at umalis na sa pamilya Lee. Huwag nang bumalik. Noong araw ng iyong ika-60 kaarawan, pinutol ko na ang ugnayan sa pamilya Lee. Ang pagbabalik ko ngayon ay dahil lamang sa pag-aalala ko sa iyong buhay, dahil determinado ka na itakwil ako. Maghiwalay na tayo ng maayos. Nuan-Nuan. Tara na. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Ano? Gao Yaozu, pipilitin mo ba ako? O dodrugin mo ako? Anong panahon na ito? Gumagamit ka pa rin ng mga maruruming paraan? Masyado kang mababa ang tingin sa akin, Gao Yaozu? Bukod dito, ikaw ang babaeng mahal ko. Paano ko makakayanan na saktan ka? Pero nagmamalasakit ako sa iyo, hindi ibig sabihin nun na nagmamalasakit ako sa iba. Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Bastos, bakit mo sila kinidnap? Narinig ko na sila ay mga matalik mong kaibigan. Ibebenta sila sa ibang bansa. Magmamalasakit ba ang iyong matalik na kaibigan? Buwisit, kung maglakas loob ka nasaktan sila, pagsasamahin ko ang pamilya Han at ang pamilya Liu para labanan ka hanggang kamatayan. Mukhang ang leverage na ito ay hindi sapat para ilipat ka. Paano kung idagdag ito? See? Anong ginagawa mo? Naniniwala ka bang sa isang utos mula sa akin, si Sun Tianba ay babarilin si Shen Fei? Ang mga tauhan ni Sun Tianba ay hahampasin siya ng pamalo hanggang siya ay patay. Naku! Gao Yaozu, tindero lang siya ng pakwan. Wala siyang kinalaman sa ating negosyo. Bakit mo siya sinasaktan? Sinira niya ang mga plano ko at siya ay naging iyong asawa. Papatayin ko siya. Hindi ba normal iyon? Hindi ko siya asawa. Inarkila ko siya para umarte. Inosente siya. Huwag mo siyang isali dito. Inarkila mo siya para umarte. Sa wakas, umamin ka na siya ang inupahan mong umarte. Alam ko na, imposibleng makipagrelasyon ka sa isang magtitinda ng pakwan. Rebelding babae ka. Ginagawa mo talaga ito sa likod ng pamilya. Sasabihin ko ulit, inosente siya. Huwag mo siyang saktan. Kung ano man ang gusto mo, sa akin mo ilabas. Pero nadrag na siya sa problemang ito dahil sa iyo. Kung gusto mo pakakawalan ko siya, maliban kung pumayag kang pakasalan ako. Naintindihan mo ba? Magbibilang ako pababa mula 10. O, pakasalan mo ako? O, mamamatay si Shen Fei. Alam mo rin, nagalit si Sun Tianba sa kanya. Na matinding galit.
Huwag mong isipin na kaya ni Shen Fei na makipaglaban sa 10. Ngayon, si Sun Tianba may daladalang baril. Kahit gaano pa katapang si Shen Fei, si Sun Tianba kaya paring pumutok ang ulo niya sa isang putok. Kawawa ka naman. Walang hiya. Buwisit ka. Magkakalagot ka rin. Hoy, wala nang saysay. Baba lang mula 10. Siyam. 8. Ikaw, walang utang na loob na anak. Ayaw mo pa rin kay Ginoong Gao? Si Ginoong Gao, para makuha ang puso mo, ay nagsikap ng husto. Ito ay malinaw na nagpapakita na mahal ka niya talaga. Ano pa bang gusto mo? Ha? Ate, si Ginoong Gao ay isa sa 3 mayayamang anak ng Jiang City. Kung pakakasalan mo siya, hindi lang magiging maganda ang buhay mo, kundi makakatulong ka rin sa kumpanya mo na malampasan ang krisis pinansyal. Nanay, huwag kang pumayag! Napakagaling ni tatay. Hindi siya mamamatay. Kahit gaano kagaling ang tinatawag mong ama, kaya ba niyang pigilan ang bala? Kapag nagpaputok si Sun Tianba, ang tatay mo ay magiging patay na patay. Ha 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 ha. 3. 2. Oo, pakakasalan kita. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya ngayon. Salamat sa matalinong desisyon mo, asawa. Huwag kang mag-alala, pakakawalan ko siya. Dahil pumayag kang pakasalan ako, walang panahong tulad ng ngayon. Gawin natin ngayon. Ipapaayos ko ang kasal ngayon din, at ipapadala ang damit pang kasal sa iyo. Oo, gagawin ko ang lahat. Bilisan mo at ipakawala si Shen Fei. Sun Tianba, huwag saktan si Shen Fei. Palayasin mo na lang siya sa Jiangcheng. Nangako na akong pakakawalan siya. Ngayon ikaw naman ang tumupad sa pangako mo. Huwag kang dalawang mukha. Maari mo siyang iligtas minsan, ngunit hindi 2 beses. Mayroon akong mga tao. Mayroon akong pera. Kaya ko siyang patayin. Kasing dali ng pagtapak sa langgam. Ako, Li Qingcheng, tumutupad sa salita ko. Hindi ako babali sa pangako ko. Nanay, pakiusap huwag mo siyang pakasalan. Tumahimik ka, batang walang galang. Sinisira mo ang kaligayahan ng nanay mo. Tuturuan kita ng leksyon, naiintindihan mo ba? Nanay, ikaw at si tatay ay para sa isa't isa at si tatay lang ang gusto ko. Pasensya na, nuan-nuan. Dahil walang kwenta ang nanay mo. Hindi ko kayo maprotektahan ni tatay. Sige, asawa, tigil na ang pag-iyak. Pula na ang mga mata mo. Kung hindi tayo makapagpakasal ngayon, magagalit talaga ako. Pilayin mo siya. Binabati kita, biyan ng lalaki. Binabati kita, biyan ng babae. Nagkaroon kayo ng isang mabuting manugang na lalaki. Taos puso ko kayong inaanyayahan at ang inyong 2 anak na babae na dumalo sa aking at Qingcheng na dakilang kasal. Sun Tianba, Ako ito? Hindi mo inaasahan, di ba? Nagkita na naman tayo agad. Si Zhao Hu ang nagpakulong sa akin, pero pinalabas ako ni Gao Xiao. Noong nakaraan, sinuhulan mo si Zhao Hu, siniyasat mo ako, nalutas si Xu Qingcheng at ang krisis sa iyo. Ngayon, wala nang. Masusuhulan mo pa. ano ang gusto mo? Sabi ni Gao Xiao, kung hindi ka lalaban, babaliin nila ang 2 mong binti at itatapon ka palabas ng Jiangcheng. Kung lalaban ka, papatayin ka lang nila at itatapon ka sa ilog para pakainin sa isda. Handa ka na? Sun Tianba, matagal ka nang nasa labas. Wala kang natutunan, di ba? Kung ako sa iyo, pagkatapos mong makalabas sa wakas, magre-retiro na ako ng tuluyan. O magtago at magpakabuti, pero lumabas ka na naman kumikilos na parang maton. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ano bang karapatan mong turuan ako ng leksyon? Akala mo matigas ka? Na kaya mong lumaban palabas? Ngayon, nagpadala ako ng 300 kapatid. Kahit kaya mong humarap sa 3 ng sabay, kaya mo ba talagang humarap sa 300?
kahit kaya mong talunin ang 300. Kaya mo pa bang talunin ang baril na hawak ko? Sa sandaling hilahin ko ang gatilyo, patay ka na. Sabihin mo, alin ang pipiliin mo? Pipiliin ko. Baliin ang braso at binti mo. Mga lalaki, patayin siya. Ano, si Murong na, pinakamayaman, at ang Emperador Hushang. Itong dalawang malalaking tao na may kontrol sa lahat. Bakit sila nandito? Papunta sila dito. Ano ang problema? Hindi naman natin sila ginagalit, di ba? Bilis, itago ang mga bakal na bar. Huwag magdulot ng anumang hindi pagkakaunawaan. Oo, sana hindi tungkol sa atin. Kung hindi, si Emperador Hushang at sila. Dudurugin nila tayo parang mga langgam. Bakit kayo bumalik ulit? Narinig namin na natagpuan mo ang asawa mo at ang tunay mong anak na babae. Gusto lang naming pumunta at makita. At saka, nais naming imbitahin ang asawa mo at anak na babae na dumalo sa bukas na banquet ng ika-20 anibersaryo ng Dragon Fang at makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Natatakot ako na hindi ninyo sila makikita. Baliin nila ang braso at binti ko. At itatapon ako palabas ng lungsod ng Jiang. Gusto mo bang habulin si Shen Shuai? Baliin ang mga braso niya at baliin ang mga binti niya. Pagkatapos, sipin siya palabas ng Jiangcheng. Si Shen Shuai ang nagtatag ng Longya. Ang paghabol sa kanya ay nangangahulugang paghabol sa Longya, paghabol sa Daxia. Iyan ay pagtataksil. Oo. Madam Murong, soberano ng Jiangcheng. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi namin alam na si Shen Shuai iyon. Kaya, lahat ng sumunod na nangyari ay isang hindi pagkakaintindihan, mga tauhan. Kunin ang kanilang mga braso at binti at baliin ninyong lahat. Oh, soberanong Jiangcheng. Sa piging ng pamilya Gao noong nakaraan, tayo ay magkasamang uminom. Si Old Master Gao at ako ay magkasunduring. Tingnan ang araw na ito. Naalala ko tuloy. Ang pamilya Gao ay sumusuporta sa iyo. Mga tauhan, isara ang pamilya Gao sa buong lungsod. Arestuhin ang dapat arestuhin. Patayin ang dapat patayin. Pagkatapos, kalad ka rin sila palabas. Baliin ang kanilang mga paa at kamay at itapon sila sa Jiangcheng. Oh. Soberano ng Jiangcheng, maawa ka. Oh. Maawa ka. Ano? Tatay, may mali! Si Lolo at ang iba ay ako'y inilagay sa house arrest. Si Nanay ay hinihila ako sa Shuangxi Hotel para magpakasal. Zixuan, malapit nang maging asawa ni Mr. Gao ang iyong stepmom, ang matandang iyon. Ang iyong ama, yang matandang lalaki, ay mawawalan ng lahat. Itong si Li Qingcheng. Pagkatapos ng lahat, ay isang mayamang tagapagmana. Ang basurang iyon na si Shen Fei, ay hindi kayang pantayan siya. Hindi na siya ang aking ama. Sabi mo, ang iyong ama ngayon, iniwan ni Li Qingcheng? Ang iyong ama ngayon, itinapon ni Li Qingcheng at nagalit kay Mr. Gao. Sa hinaharap, magiging pulubi siya, mabubuhay sa pamamagitan ng pag-scavenge ng basura. Kapag nangyari iyon, hindi siya makakaligtas at kagapang siya pabalik at magmamakaawa sa atin na tanggapin siya. Huwag kang magpalamon, kung hindi, ipapalayas din kita. Narinig mo ba? Huwag kang mag-alala, talagang hindi ko siya tatanggapin. Mula nang magdesisyon siya na sumipsip kay Li Qingcheng at ipakulong kami, sa aking puso, wala na akong ama. Nalaman ko na. Hindi siya ang aking biological na ama. Siya ay dating kasamahan ng aking ama sa armas. Para sa pensyon ng aking ama. Niampon niya ako. Ano? Hindi siya ang tunay mong ama. Tama. Tinulungan na ako ni Mr. Gao na malaman. Ang dahilan kung bakit niya ako inampon ay upang kunin ang pensyon na ipinundar ng aking ama sa kanyang buhay. Ang sama ng ugali. Sa susunod na makita ko siya, kung hindi niya ibibigay ang pensyon na iniwan ng iyong ama, pupunitin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Tama, kailangan nating mabawi ang pensiyong iyon. Kahit na ipagbenta niya ang kanyang dugo o bato para makuha ito. Per natin iyon. Hindi natin pwedeng hayaang kunin ng isang tindero ng pakwan. Palayasin mo si Shen Zixuan at ang kanyang pamilya. Ako ang nagligtas sa kanila at inanyayahan ko sila
bilang mga panauhing pandangal. Mahal, paano mo sila mapapaalis? Sinadya mo bang kasuklaman ako? Hindi, pinapaalala ko lang sa iyo. Ipinaaalala ko sa iyo na si Shen Fei ay iniwan na ng lahat. Kahit hindi siya patayin ni Sun Tianba, mamamatay siya sa gutom sa lansangan. Ikaw, Gumising ka, maging masaya ka. Kung ituturing mo ako ng masama, gaganyanin din kita at si Shen Fei ng masama. walang hiya. Ngayong gabi, pagpasok natin sa silid ng kasal, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na walang hiya. Ngumiti ka na. Kung hindi, papatayin ni Sun Tianba si Shen Fei. Gao Yaozu. Kakayanin kitang kamuhian habang buhay. Wala akong pakialam. Kung gaano mo ako kamuhian, lalo akong nasasabik. Gusto kong makita ka na tumitingin sa akin ng may poot. Tingnan ninyo lahat, ang nobya ay umiiyak dahil sa tuwa at nanginginig siya sa buong katawan. Ang mga nakatakdang magkasama ay sa wakas nagkaisa na. Nakaramdam lang siya ng labis na emosyon. Ito ay nagpapatunay na ang aming nobya ay lubos na nagmamahal sa aming nobyo. Tama, upang hindi na maghintay ang nobya, itong pinakahihintay na malaking kasalan. Ipinapahayag ko ang seremonya ng kasal ay opisyal na nagsisimula. Lalaking ikakasal. Ikaw, lalaking ikakasal. Kukunin mo ba ang babaeng ikakasal? Sa yaman o kahirapan sa sakit at sa kalusugan, nangangako ka ba na mamahalin mo siya sa buong buhay mo? Hinabol ko si Ching Cheng sa loob ng 7 taon at hinintay siya ng 7 taon. Ngayon, sa wakas, dinala ko na ang aking kagandahan sa bahay. Ako siyempre, ginagawa ko. Babaeng ikakasal, nangangako ka bang mahalin ang lalaking ikakasal sa buong buhay mo? Sabihin mong I do. At saka mo ako halikan muna. Kung hindi, papatayin ko si Shen Fei ngayon din. Babaeng ikakasal, ikaw ba nangangako na mamahalin ang lalaking ikakasal sa buong buhay mo? Hindi siya sumasang-ayon. Tindero ka lang ng pakwan. Bakit ka nangahas? Pumunta rito at magpanggap. Buwisit! Nangahas kang saktan? Ang kapatid ko? Nangahas kang saktan ang anak ko? Matandang gago. Tara, Master Gao. Ikaw, matandang walang hiya. Shen Fei, ikaw! Yin Cheng, pasensya na. Late ako. Hindi ka dapat pumunta. Bubugbugin ka nila hanggang mamatay. Yin Cheng, ikaw ang asawa ko. Kahit palungga ng dragon o pugad ng tigre, pupunta ako ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos kayo ni Nuan-Nuan. Nanay, huwag kang umiyak. Malakas talaga si tatay. Iniligtas niya ako at si titahan sa isang saglit. Ililigtas ka rin niya. Ikaw, tindero ng pakwan. Paano ka nangahas pumunta dito at magdulot ng gulo? Hindi ka naniniwala sa akin? Pauulanin kita ng dugo dito mismo. Gago. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Para walang galang kay Commander Shen? Shen Shuai. Si Shen Fei talaga ay may hindi matatawarang kapangyarihan sa mahigit 10,000 tao, ang master ng Dragon Fang. Paano nangyari iyon? Isang tindero ng pakwan. Paano siya naging Shen Shuai? Kaya ang kanyang Palace Jade Liquor, hindi niya ito ninakaw. Yon ang aking handog kay Shen Shuai. Paano mo masasabi na ninakaw ito ni Shen Shuai? Shen Fei, siya ay si Shen Shuai. Yung matandang lalaki na pinakaayaw ko. Siya pala ay si Shen Shuai. Namiss ko ang tunay na dragon. Imposible. Isang tindero ng pakwan. Paano siya naging Shen Shuai? Hindi ako naniniwala. Anong estado at posisyon mayroon si Shen Shuai na kailangan niya ng isang katulad mo upang maniwala sa kanya? Shen Fei? Ikaw ba talaga si Shen Shuai? Ako si Shen Shuai. Pero, titulo lang iyon. Para sa akin, ako ang asawa mo, Li Qingcheng. At ang ama ni Nuan-Nuan. Peke! Peke talaga yan! Si Shen Fei ay kasama ko ng maraming taon. Siya ay sunod-sunuran at masunurin, isang kawawang talunan.
Paano siya naging Shen Shuai? Wisit ka. Si Shen Shuai ay low-key. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo siyang hindi igalang. Alam mo ba? Isang lalaki, isang kutsilyo, pumatay sa 8 bansa, 300 nangungunang mandirigma. Alam mo ba? Sino ang lumamo ng dragon kasama ang Sawa at Maya? At kumuha ng trilyon mula sa Wall Street? At alam mo ba? Sino ang nagpapatatag? Na nagpapangyaring ang nakapaligid na daang bansa ay hindi manggahas na insulto sa Great Sea? Ikaw maliit na langgam. Naglakas loob kang hamarang na parang mantes, isang palaka sa balon. Naglakas loob namang insulto sa makalangit na dragon. Lumuhod. Pasensya na. Haring Shanghai? Pasensya na, ang dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako, kundi si Shen Shuai. Matapos isakripisyo ng iyong ama ang kanyang sarili, hindi kinaya ni Shen Shuai na hayaan kang magdusa sa ampunan. Pinalaki ka niya tulad ng sarili niyang anak. Si Shen Shuai ay hindi lamang ginastos ang pensiyon ng iyong ama, lahat para sa iyo, kundi ibinigay rin sa iyo ang kanyang bahay at ang kanyang pera. Kahit nagbenta siya ng pakwan sa kalsada araw-araw. Hindi ka lang naging walang utang na loob. Pinalayas mo pa siya, sinampal mo ang kanyang asawa at anak. Tao ka ba talaga? Shen Shuai. Palaging mag-iwan ng konting puwang. Hindi. Tay, dapat kang maging maawain. Ayaw ko. Tay, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi. Tay, kami. Talagang alam naming mali kami. Simula ngayon, kami ni Zixuan ay aalagaan ka ng mabuti. Bibigyan din kita ng ilang matataba na apo. Ah, tama. Natuto ako ng ilang bagong sayaw sa plaza. Ipapakita ko ba sa iyo? Tay, ayaw mo ba talaga ang anak na pinalaki mo ng maraming taon? Umalis ka. Mula noong nasa Dihaw Villa ka binubuli mo sina Ching Cheng at Nuan Nuan. Ang ugnayan nating mag-ama ay tapos na. Kung isa sa alang-alang ang sakripisyo ng iyong ama, ang bahay at ang severance pay maaari mong itago, ngunit ang ipinangako mo kay Ching Cheng, dapat ibigay sa kanya. Gayon din, mula ngayon, tapos na tayo. Wala nang koneksyon. Tatay, pero ikaw mismo ang nagpalaki kay Zixuan. Kaya mo ba talaga siyang pabayaan? Paano mo mahaharap ang tunay niyang ama? Ako ay may malinis na konsensya. Shen Fei, bilang mga nakatatanda, hindi tayo dapat masyadong matigas ang ulo. Masasaktan ang damdamin ng mga bata. Bakit hindi ka nalang bumalik? Tatay, kahit hindi mo ako isaalang-alang, dapat mong isipin ang bata sa iyong tiyan. Gusto mo bang ang ating anak ay isilang na walang lolo? Zixuan, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal ko, ginawa ko ang aking tungkulin at higit pa. Ngayon, sa aking puso. Si King Cheng at Nuan Nuan na lang. Tatay, King Cheng, binabati kita. Pinakamainam na pagbati. Natagpuan mo si Shen Shuai, isang napakagandang manugang. Ang aming pamilya Li ay nagkaroon ng isang tunay na dragon. Ikatlong ate. Simula ngayon, si ikalawang ate, at ako ay susunod sa iyo. Ipinagkakatiwala rin namin ang pamilya Lee sa iyo. Ji Lee. At kayong dalawang Miss Lee. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan sa inyo. Kung patuloy ninyo akong ginugulo, Huwag kayong magalit kung bubuksan ko ang mga lumang utang. Ikaw? Ano? Kailangan ko bang ngayon ayusin ang puntos ng pagpilit mo kay Ching Cheng na magpakasal? Hindi ko ito tinatanggap. Ano ang reklamo mo? Komandante Shen, mayroon kang pinakamataas na kapangyarihan sa lahat. Maaari kang pumili ng sino mang babae na gusto mo. Bakit mo ako dapat labanan para kay Li Ching Cheng? Siya isang babaeng nakipagtalik na sa ibang lalaki at nagkaroon pa ng anak, ang babaeng iyon. Karapat-dapat ba siya na gawin mo ito para sa kanya? Pagbibigay at pagprotekta sa kanya? Ang halaga ng pamilya Gao at pamilya Shu ay hindi karapat-dapat sa babaeng ito na mura? At saka, kung malaman ng mundo na si Komandante Shen ay nagpakasal sa isang babaeng may anak na pokpok, magiging katatawanan ang Longya. Dadalhin ito ang kahihiyan sa Longya. Komandante Shen, mayroon kang mataas na posisyon at malaking kapangyarihan. Ang bawat galaw mo ay nakakaapekto sa Longya. Kahit hindi ka magpakasal sa isang anak na babae mula sa isang makapangyarihang pamilya, dapat kang magpakasal sa isang dalisay at inosenteng birhen sa halip. Tatay, tama siyang Master Gao.
Kahit na ikaw ay Komandante Shen, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang malaking larawan. Hindi mo dapat hayaang pagtawanan ka at ang lungya ng mga tagalabas. Ang aking asawa, ang asawa ni Shen Fei, ay si Li Qingcheng lamang. Shenfei, alam ko kung ano ang nararamdaman mo sa akin. Pero tama sila. Dapat kang magpakasal sa isang mas dalisay. Isang mas mabuting babae. Tama yan. Ikaw ay isang puta. Angkop lamang para sa akin at sa aking mga kapatid na lalaki na paglaruan. Hindi angkop na makita sa publiko. Tumahimik ka. Ang aking babae, kailan naging tungkulin mo na husgahan siya? Kailangan mo ba siyang pakasalan? Kahit na salungatin ang buong mundo? Uwa. Ano ang dahilan kung bakit mo siya tinatrato ng mabuti? Dahil siya, si Li Qingcheng, ay aking babae. Ipinanganak niya ang aking anak na babae na si Nuan Nuan, at pinalaki siya hanggang sa pagtanda. Hindi ba sapat iyon? Ano? 7 taon na ang nakararaan. At si Li Qingcheng. Ang lalaking nakipagtalik sa kanya, Ikaw yon. Ano? Lin Wan? Ang tatay ng batang iyan ay si Shen Shuai. Akala namin lagi, si Li Qingcheng ay nakikipag-usap sa mga masasamang lalaki. Hindi inaasahan na si Shen Shuai pala ang higit sa lahat. Bakit hindi ako? Hindi ako! Ikaw. Ikaw talaga ay... Noong panahon na iyon, ang dinroga mo. Sa Fengyun Hotel na nakipagrelasyon kay Li Qingcheng ay ako, at saka, ang ibang lalaki na lagi mong sinasabi ay ako. Ako. Ang tunay na ama ni Lin Nuan Nuan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Napakaswerte ni Li Qingcheng. Kailangan ko bang maniwala ka sa akin? Mga guwardiya, ulihin si Gao Yaozu. Kasuhan siya ng droga noong panahon na iyon at ang maraming pagkidnap sa aking anak na si Nuan Nuan. Nag-exceed ka na. Papatayin kita. Lalaban ka ba kay Shen Shuai? Akala mo kaya mo? Si Gao Yaozu ay nilasing siya noon. At binantaan si Qingcheng gamit ang buhay ko. Kinidnap pa niya ang anak kong si Nuan Nuan ng ilang beses. Mga guwardiya, isuko siya sa mga autoridad. At ang pamilyang Gao, sara silang lahat. Arestuhin ang mga dapat arestuhin, bitayin ang mga dapat bitayin. Opo. Mga gwardya. Tatay, ako ba talaga ang anak mong tunay? Nuan Nuan, syempre ikaw nga. Nagpa-DNA test na ako ng paternity test. Ikaw ang tunay kong anak. Qingcheng. Kung alam ko lang ang totoo kanina pa. Ikaw at si Nuan Nuan, hindi kayo nagdusa ng husto. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon upang bayaran ka. Pwede ba? Sinabi ko sa'yo, hindi kita kailanman kinamuhian. At ang iyong asal na yung mga araw na ito ay nagpapatunay na ikaw ay mabuting asawa at ama. Mahal. Ang galing mo. Mahal kong tatay, mahal kong nanay, mananatili ba kayong magkasama magpakailanman, hindi mag-iiwan o susuko sa isa't isa? Uwa.